Él se rió en su cara. Si entras en ese vestido, me caso contigo. Todos se burlaron. Ella solo bajó la mirada. Pero lo que ese millonario no sabía es que esa humilde mujer estaba a punto de dejarlo sin palabras para siempre. Ang grandeng pasilyo ng Marikit House ay kumikinang na parang may nakbuhos na mga bituin sa bawat sulok nito. Mga kristal na chandelier ang nakabitin sa kisame. Nagpapalabas nga, kislap na sumasalamin sa masalamin na may gintong balangkas, sa mga kopita na champagne na nakahanay, sa mga masang marmol, at sa mga mata ng mga taong ipinangana na naniniwala na ang mundo ay sa kanila. Ito ang gabi ng taunang grandeng gala para sa Kawanggawa. Ang pinaka-eksklusibong kaganapan ng panahon kung saan nagtitipon ang mga milyonaryo upang magpanggap na bukas palat habang nagpapaligsahan kung sino ang pinakamahalaga, politiko, negosyante, celebrity. Lahat ay naglalakad sa gitna ng mga pinagsasanayang tawa at walang lamang papuri. At sa gitna nila, hindi nakikita gayang dati, ay si Elena Reyes. Naglalakad si Elena sa pagitan ng mesa na may tray ng makopita na perpektong balanse sa kanyang kamay. Matagal na siyang nagtatrabaho sa serbisyo ng paglilinis at mga kaganapan sa Marikit House, ang mansyon na ginawang punong tanggapan ng pinakamakapangyarihang imperyo ng moda sa rehiyon. Ang kanyang trabaho ay simple, magsilbi, maglinis, mawala. 3 pandiwa na nagbubuod ng kanyang pag-iral sa lugar na iyon kung saan ang mataong tulad niya ay tinatrato na parang bahagi lang ng dekorasyon. Ngunit hindi nagreklamo si Elena. Hindi niya kayang gawin ang luho na iyon. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay direkta sa gamot ni Lola Caridad. Ang kanyang lola, ang babaeng nagpalaki sa kanya ng talikuran siyang buong mundo. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang dignidad ay hindi nabibili ng pera, kundi binubuo nga makamay at ang puso. Noong gabing iyon, gayunpaman, may kakaiba. Sa gitna ang pasilyo, sa ibabaw ngang isang manikin na iluminado na parang isang obra maestra sa isang museo, nakalagay ang isang damit, ngunit hindi basta-bastang damit. Ito ang pinakamahalagang piraso ng bagong koleksyon ng Marikit House. Isang disenyong gala sa mga kulay na sumasalamin sa ilaw nga chandelier na parang gawa sa likidong panaginip. Mga binurdahan na gawa sa kamay ang bumabalot sa bodise, na parang maliliit na konstelasyon at ang palda ay bumabagsak ng may elegansya na tila lumalaban sa grabidad. Pinangalanan nila itong ang pangako at ayon sa Fashion Press, ito ang pinakamahal at eksklusibong damit na nagawang Marikit House sa buong kasaysayan nito. Huminto si Elena sandali upang tingnan ito. Isang sandali lang, ngunit sapat na. May kakaiba sa damit na iyon na pamilyar sa kanya. Hindi niya may paliwanag. Parang nakarinig siya ng tang akala niya ay nakalimutan na niya, parang nakakita siya ng litrato ng lugar na hindi pa niya napuntahan, ngunit pakiramdam niya ay sa kanya. Ang burda, ang baksak ng tela, ang paraan ng pagkakurbada ng mga tahi sa bodice. Lahat ng iyon ay nagpagising sa isang bagay sa kaibuturan ng kanyang alaala. Elena. Ang matalim na boses ni Ginang Rowena Valencia ang nagpabalik sa kanyang nga iniisip, maari ko bang malaman kung ano ang ginagawa mo sa pagtingin sa damit na parang sa iyo galaw? Ang makopita sa pangunahing mesa ay walang laman. Ginang Rowena Valencia, Creative Director ng Marikit House. Isang babay na ang ngiti ay hindi kailanman umaabot sa kanyang mamata at ang kanyang masalita ay laging matalim na parang basag na salamin. Siya ang permanenteng anino ni Ginoong Lorenzo Monteverde. Ang kanyang amo, ang kanyang kasabwat, ang kanyang kalasak laban sa mundo. Pasensya na po, Ginang Valencia. Agad po akong pupunta at lumayo ka sa damit. Ayoko na mahawahan mo ito ng iyong tingin. Ang ilang empleyado na nakarinig ay yumuko. Sanay na sila sa Marikit House. Ang pagpapahiya ay bahagi ng uniforme. Si Elena ay napakapit sa kanyang labi at nagtungo sa pangunahing mesa. Naroon siya, si Ginoong Lorenzo Monteverde, nakaupo na parang hari sa kanyang trono, napapaligiran ng bisita na tumatawa sa bawat salita niya, na parang siya ang pinakamatalinong nilalang sa universo, matangkat, maringal, na may hangin ng pagiging superior na tanging ang mahindi pa nakikipaglaban para sa anumang bagay sa buhay ang mayroon. Sa tabi niya, 3 babae nga lipunan ang nagpapaligsahan para sa kanyang atensyon. Bawat isa ay mas nainggit kaysa sa nauna. Hindi sila pinansin ni Lorenzo at pinagsisilbihan sila ng paunti-unti na parang pusa na naglalaro sa mga daga na akala nila ay leon. Tahimik na nagsimulang maglagay ng laman sa mga kopita si Elena. Hindi nakikita, hindi umiral. Ganun ang dapat mangyari. Ngunit napansin siya ni Lorenzo.
Hindi dahil sa may ginawa siyang pambihira, kundi dahil naroon lamang siya sa kanyang paningin. At si Ginoong Lorenzo Monteverde ay ang uri ng tao na kailangan paalalahanan ang mundo na siya ay nasa itaas at ang lahat ng iba ay nasa ibaba. Hoy, ikaw! Pinalantik niya ang kanyang nga daliri na parang tumatawag nga hayop. Oh, ikaw, ang tagapaglingkod. Naramdaman ni Elena ang pagliit ng kanyang tiyan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Opo, Gino. Sinuri siya ni Lorenzo ng tingin na alam niya, ang tingin na sumusuri, nakakategorya at nagtatapon sa loob ng isang segundo. Nakita mo ba ang damit na nakadisplay? Ang pangako. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Hindi po, Gino. Mas mahal pa sa kikitain mo sa buong buhay mo marahil sa 2 buhay. Binitawan niya ang isang malakas na tawa at ang mabisita ay tumawa kasama niya na parang isang perpektong pinaksanayan na koro. Hindi sumagot si Elena. Hawak lamang niya ng mahigpit ang bote. Kinokontrol ang panginginih ng kanyang mga kamay. Ngunit, hindi pa tapos si Lorenzo. Tumayo siya na may pagkadramatiko na ginagamit niya kapag gusto niyang maging sentro ngang lahat. Lumakad siya patungo sa damit na nakadisplay sa gitna ngang pasilyo. Hinihila ang atensyong ng lahat ng naroon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Elena at itinuro siya nga daliri na parang pinipili siya para sa isang palabas. Halika rito. Hindi kumilos si Elena. Sinabi kong halika rito. Ang boses ni Lorenzo ay naging mas matatag, mas madilim. Sumunod siya dahil kailangan niya ang trabahong iyon. Dahil kailangan ng kanyang lola ang magamot na iyon. Dahil kung minsan ang dignidad at ang kaligtasan ay humihila sa makasalungat na direksyon at kailangan mong pumili kung alin ang mas masakit. Lumakad siya patungo sa kanya ng dahan-dahan, nararamdaman ang tingin ng daan-daang tao na nakatutok sa kanya na parang magakarayom. Hinawakan siya ni Lorenzo sa braso at inilagay siya sa tabi ng damit. Ang pahambing ay malupit. Siya na naka-uniforme na serbisyo. Nakatayo sa tabi ngang isang piraso ngang alta kostura na nakakahalaga ng malaking halaga at alam niya iyon kaya niya ginawa. Tingnan ninyo ito. Tinawag ni Lorenzo ang kanyang mabisita na may ngiting walang kabaitan. Naisip ba ninyo ang isang tulad niya na suot ang pangako? Ang matawa ay lumabas na parang matamis na lason. Ang ilang tao ay yumuko, hindi comfortable. Ang iba ay sumama sa koro nang may sigasik at pagkatapos ay sinabi ni Lorenzo ang masalita na magpapabago sa lahat. Yumuko siya kay Elena, sapat na malapit upang makita niya ang kalupitan na nagniningning sa kanyang mata at nagsalita ng malakas upang marinig ng buong pasilyo. May ipapanukala ako sa iyo, mahal ko. Kung masuot mo ang damit na iyan, pakakasalan kita. Nagsabog sa tawanan ang pasilyo. Si Renata mula sa isang sulok ay pumalakpak ng may kagalakan. Kinatok ng mabisita ang mamesa, ang ilan ay kinuha ang kanilang telepono upang i-record ang sandali. Naramdaman ni Elena na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang napa. Ang init ay umakyat sa kanyang mukha. Ang maluha ay nagpupumilit na lumabas. Ngunit pinigilan niya ang maito ng lakas na nagmula sa isang lugar na hindi niya kilala. Ano? Hindi ka nagsasalita? Nasiyahan si Lorenzo sa bawat segundo. Halika, huwag kang mahiya. O baka natatakot ka na hindi ka kilalaning ng damit na karapat-dapat. Mas maraming tawanan, mas maraming panunuya, mas maraming pagpapahiya na inihain sa kopitang ang kristal. Yumuko si Elena, nanginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas kaya naramdaman niya ito sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi siya umiyak, hindi ron, hindi sa harap niya. Pahintulot po, Gino. Bulong niya sa halos hindi marinig na boses. Kailangan ko pong magpatuloy sa trabaho. Tinalikuran niya at lumakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay isang labanan-laban sa mga luha, ang bawat pahinga ay isang napakalaking pagsisikap na hindi bumagsak. Sa likod niya ay narinig niya ang boses ni Lorenzo na nagpapahayag. Iyon ang naisip ko. Wala man lang siyang lakas ng loop na mangarap ng malaki. Sumara ang mapintongang kusina sa likuran niya at sumandal si Elena sa dingding, hinayaang dumaloy ang maluha. Tahimik. Mainit. Punong-punong nga taon na naipong pagpapahiya. Elena, isang malumanay na boses ang nagpagulat sa kanya. Si Luz Mercado, isang kasamahan sa trabaho na laging nagbibigay sa kanya ng plato ng pagkain kapag humahaba ang shift. Narinig ko ang nangyari. Narinig naming lahat. Ang lalaking iyon ay isang. Huwag kang magsabi nga numan, Luz. Pinunasan ni Elena ang kanyang luha gamit ang laikot ng kanyang kamay. Kung marinig nila tayo na pinag-usapan siya, sisantahin tayong dalawa. Ngunit hindi ka niya maaring tratuhin ng ganun.
Hindi niya maaring tratuhin ang sinuman ng ganun. Maari niya at ginagawa niya dahil mayaman siya at wala tayong anuman. Hindi ka anuman sa sinabi niya, Elena, mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng damit sa lugar na ito na pinagsama-sama. Tiningnan ni Elena ang kanyang kasamahan ng mga matang namumula. Gusto niya itong paniwalaan ng buong puso. Gusto niya itong paniwalaan. Lagi kong sinasabi ni Lola na ang dignidad ay walang presyo. Ngunit kung minsan, kung minsan ay naisip ko kung ang dignidad ay nagbabayad ng mabayarin sa ospital. Natapos ang shift, matapos ang hating gabi, lumabas si Elena sa likod ng gusali, naglalakad sa madilim na eskinita na papunta sa hintuan ng transportasyon. Sinalubong siya ngang malamig na hangin ng gabi na parang sampal. Ngunit mas mabuti ito kaysa sa mabahong hangin ng pagpapahiya na kanyang nilanghap ng ilang oras. Habang nahihintay, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Lola Caridad. Anak ko, maayos ka ba? Ngayon ay may kakaiba akong naramdaman sa puso ko. Parang may nananakit sa iyo. Maayos ka ba, aking Elena? Nagbalik ang ngaluha. Paano niya ginawa iyon? Paano nararamdaman ng kanyang lola ang kanyang sakit sa layong kilometro? Sumagot si Elena ng ninginig na madaliri. Mayos po ako, Lola. Mahabang araw lang po, makakarating po ako agad, mahal po kita. Itinago niya ang telepono at tumingin sa kalangitan. Halos hindi makita ang nga bituin sa gitna nga ilawng lungsod, ngunit naroon sila. Lahing naroon, kahit walang nakakapansin. Tulad niya, nang dumating siya sa kanyang maliit na apartment, nakita niya si Lola Caridad na gising, nakaupo sa tabingang isang lumang makina ng pananahi na hindi na gumagana ng maraming taon, ngunit tumanggi siyang itapon. Lola, gabi na po, dapat nagpapahinga na po kayo. Ang mga matatanda ay hindi natutulog, anak ko. Nanaginip tayo ng gising, ngumiti si Caridad ng may init na kayang magpaliwanag sa pinakamadilim na silid. Halika, umupo ka sa tabi ko. Ikuwento mo sa akin kung ano ang nangyari. Wala po, Lola. Ang dati po, Elena Reyes, hindi mo ako niloloko. Kilala kita bago mo pabuksan ang iyong mata sa unang pagkakataon. Ano ang ginawa nila sa iyo? At isinuwalat ni Elena ang lahat. Isinuwalat niya ang tungkol sa damit, sa pagpapahiya, sa mga tawanan na patuloy na umalingaw-naw sa kanyang nga tainga na parang basag na kristal. Isinuwalat niya ang tungkol kay Ginoong Lorenzo Monteverde at ang kanyang kalupitan na nakamaskara bilang pagpapatawa. Isinuwalat niya ang lahat. Umaasa na makahanap ng alisam nga bisig ng nag-isang tao na hindi kailanman nahusga sa kanya. Ngunit iba ang kanyang natagpuan. Nang banggitin ni Elena ang damit, nang ilarawan niya ito ng detalyado, may nagbago sa mukha ni Lola Caridad. Lumaki ang kanyang mata, ang kanyang kamay, laging nanginginig dahil sa sakit, ay nanatiling tahimik. Lola, ano po ang nangyayari? Ang damit na iyan, ang boses ni Caridad, ay halos isang ibla. Ang maburda na inilalarawan mo, ang baksaang bodiche, ang makurbadang tahi. Ano po ang mayroon, Lola? Pinikit ni Caridad ang kanyang mata. Isang luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang damit na iyan, ako ang nagdisenyo niyan. Ang sumunod na katahimikan ay napakakapal kaya naririnig ni Elena ang tibok ngang sarili niyang puso. Ano po ang sinasabi ninyo, Lola? Maraming taon na ang nakalipas, bago ka pa isilang. Ako ay isang mananahi, ngunit hindi basta-bastang mananahi. Anak ko, gumagawa ako ng disenyo na walang ibang makaka-imagine. At ang damit na inilalarawan mo, ang pangako, ang disenyo na iyon ay sa akin. Idinrawing ko yan ng mga kamay na ito nung bata pa sila. Bawat burda, bawat kurba, bawat tahi ay nagmula sa aking puso. Naramdaman ni Elena na umikot ang mundo, pero Lola, ang damit na iyan ay ang pinakamahalagang piraso ni Ginoong Lorenzo Monteverde. Sabi niya ay sa kanya ang likha, ang kanyang obra maestra. Pinikit ni Caridad ang kanyang mata at doon ay may nagliyap na hindi pa nakita ni Elena. Hindi ito kalungkutan, hindi ito pagtalima, ito ay galit. Si Ginoong Lorenzo Monteverde ay isang magnanakaw, anak ko, at ang ninakaw niya sa akin ay higit pa sa isang damit. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Lumakat patungo sa isang lumang aparador at kumuha ang isang kahon ng karton na hindi pa nakikita ni Elena. Sa luba ay may mga dilaw na kuwaderno, mga sketch sa lapis. Mga talang kumupas na sa paglipas ng panahon at sa unang pahina ng unang kuwaderno. Iginuhit ng may katumpakan na nakapagpapahinga ng hininga ay ang damit na magkapareho, eksakto,
na may petsang nakasulat sa ibabang sulok na mangga dekada na ang nakalipas. Sa ilalim ng disenyo, na may nanginginig ngunit mapagmataas na sulat kamay, nakasulat, ang pangako. Idinisenyo ni Caridad Reyes para sa anak na babae na balang araw ay gagamit nito. Tiningnan ni Elena ang kanyang lola, tiningnan ang drawing, tiningnan ang mga kulubot na kamay na lumikha, nga obra maestra na ngayon ay ipinagmamalaki ng isang milyonaryo na parang sa kanya. At sa sandaling iyon ay may nagbago sa loob niya, hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan, ngunit alam niya nang may katiyakan na nagpapasiklap sa kanyang dibdib, na ang pagpapahiya noong gabing iyon ay hindi mananatiling walang tugon, na ang damit na ginamit ni Ginoong Lorenzo Monteverde upang paktawanan siya ay ang damit na nilikha, kanyang sariling lola, at ang katotohanang iyon, kapag lumabas sa liwanag, ay hindi lamang magpapatahimik sa kanya, kundi magpapawala sa kanya na lahat. Hindi nakatulog si Elena noong gabing iyon. Bawat pagpikit niya nga mata ay nakikita niya ang damit na kumikinang sa ilalim ng chandelier na Marikit House, na parang ninakaw na tropeo na ipinapakita sa mundo. At pagkatapos ay nakita niya ang makamay ng kanyang lola, ang makulubot na kamay na iyon nanginginig, deformed dahil sa arthritis at mga taon ng hindi nakikitang trabaho. Ang parehong makamay na lumikha ng obra maestra na ngayon ay ginagamit ng isang malupit na lalaki upang ipahiya ang apo ng nagdisenyo nito. Ang ironiya ay napakalupit kaya't masakit na parang suntok sa dibdib. Nang sumilip ang unang sina ng liwanag sa bintana, bumangon si Elena at nakita si Lola Caridad eksakto kung saan niya ito iniwan. Nakaupo sa tabing lumang makina ng pananahi. Nabukas ang kahon ng karton sa kanyang kandungan at ang mga kuwaderno nga sketch ay nakakalat sa paligid niya na parang piraso nga isang buhay na hindi kailanman nakatanggap ng pagkilala na nararapat. Lola, gising po ba kayo buong magdamag? Nagbalik tanaw ako, anak ko, na hindi pareho sa pagising. Kung minsan ang maalaala ay mas nakapagpapagising sa atin kaysa sa anumang bukang liwewe. Lumuhod si Elena sa harap niya, mahinahon na hinawakan ang kanyang makamay. Kailangan ko pong ikwento ninyo sa akin ang lahat, Lola, lahat ng nangyari. Paano napunta ang inyong disenyo sa kamay ni Ginoong Lorenzo Monteverde? Tiningnan siya ni Caridad ng mamatang may dalang dekada ng makuwentong hindi naikuwento. Huminga siya ng malalim na parang nakahanda upang buksan ang isang pinto na matagal ng sarado. Upang maunawaan mo ang nangyari, kailangan mong makilala ang babaeng ako bago ako maging lola mo, bago ang sakit na ito, bago ang maliit na apartment na ito, bago magpasya ang mundo na ako ay hindi nakikita. Umayos siya sa silya at ang kanyang boses ay nagsimulang magdala kay Elena sa ibang panahon. Ako ay isang mananahi sa paggawaan ng sinulit ng pag-asa, isang mapagpakumbabang lugar, ngunit punong pambihirang magababae. Kami ay 23 mananahi, 23 pares nga may na nagtatrabaho mula bukang liwewe hanggang sa mawala ang liwanag. Gumagawa kaming mga damit para sa mga ikakasal, mga traje para sa mga debutante, damit para sa sinumang makakabayad sa amin, ngunit nangangarap ako ngas malaki. Ang kanyang nga mata ay kumislap ngang ningning na hindi napawing ang sakit. Sa gabi, kapag umalis na ang lahat, nananatili ako mag-isa sa paggawaan. Nagdi-drawing ako, lumilikha ng mga disenyo na wala sa anumang magasin, sa anumang pasarela, sa anumang lugar sa mundo. Nagmula sila rito, hinawakan niya ang kanyang dibdib, mula sa isang lugar na walang pangalan. Ngunit alam lahat ng babaeng lumilikha gamit ang kanilang makamay. At ang pangako? Tanong ni Elena ng may malambing na boses. Ngumiti si Caridad, isang ngiti na puno ngang pag-ibig at sakit sa pantay na sukat. Ang pangako ang pinakamagandang disenyo na nagawa ko sa buhay ko. Ginawa ko iyon na iniisip ang iyong ina, Elena. Kapanganak pa lang ang iyong ina at gusto kong magdisenyo ng isang bagay para sa kanya. Isang bagay na balang araw ay masuswat niya. Isang damit na magsasabi sa mundo na ang mga anak ng mananahi ay karapat-dapat ding maging reyna. Nabasag ang boses ni Caridad, ngunit nagpatuloy siya. Inabot akong ilang buwan upang perpektuhin ang bawat detalye. Bawat burda ay may kahulugan. Bawat kurbang ang tahi ay kumakatawan sa isang bagay. Ang baksa ng palda ay gumagaya sa paggalaw ng tubig. Dahil lagi kong sinasabi sa iyong ina na maging tulad ng ilok, malumanay ngunit walang humpay. Lola, ang ganda po. Ganun nun hanggang sa dumating siya. Agad nagbago ang boses ni Caridad. Mula sa lambing ay naging mas malamig, mas matalim. Isang araw ay may lalaking dumating sa paggawaan. Ipinakilala niya ang sarili bilang kinatawan ng isang mahalagang bahay nga moda. Sabi niya ay nakahanap sila nga orihinal na disenyo
na handa silang magbayad ng mayos para sa tunay na talento. Ang pangalan niya ay Ati Ramon Alcantara. Siya ay elegante, edukado, na may paraan ng pagsasalita na magpapaniwala sa iyo na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Sino po siya talaga? Nalaman ko iyon mamaya. Siya ang kasosyo ni Aurelio Monteverde, ang ama ni Lorenzo. Nung panahong iyon, desperado si Aurelio na makahanap ng disenyo na maglalagay sa kanya sa mapang moda. Ang kanyang brand ay walang identidad, walang kaluluwa at kailangan niya ang dalawa upang mabuhay. Kinuha ni Caridad ang isa sa mga kwaderno at binuksan ito sa pahina kung saan iginuhit ang pangako. Nakita ni Ramon ang aking mga kwaderno. Nakita niya ang disenyong ito at nagbago ang kanyang mamata. Parang nakahanap siya ng ginto. Sinabi niya sa akin na gusto ng kumpanya na bilhin ang ilan sa aking mga sketch. Nagalok siyang halagang pera na para sa akin ay kayamanan. Ako ay isang mananahi na halos hindi makabayad ng upa. Elena, mayroon akong bagong panganak na anak, kailangan ko ang prang iyon. At pumayag po kayo, pumirma ako sa isang papel. Sinabi nila sa akin na ito ay isang standard contract na ibibigay lamang ang karapatan ng limitadong pagpaparami. Hindi ako marunong magbasa ng malegal na dokumento. Anak ko, halos hindi ako nakatapos ng elementarya. Nagtiwala ako sa kanyang salita dahil wala akong ibang pagpipilian. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng matanda. Ang pinirmahan ko talaga ay ang kabuwang at permanenteng paglilipat ng lahat ng aking mga disenyo. Bawat sketch, bawat ideya, bawat guhit sa aking mga kwaderno, lahat ay naging pag-ari nga Marikit House, magpakailanman. At wala akong natira, ni hindi ko man lang masabi na ang magalikhang iyon ay sa akin. Kinuyom ni Elena ang makamay nga kanyang lola ng mahigpit. Nararamdaman ang galit na umaakyat sa kanyang katawan na parang alon na apoy. At ano po ang nangyari pagkatapos? Kinuha ni Aurelio Monteverde ang aking madisenyo at ipinakita bilang kanya. Ang pangako ang kanyang pangunahing paglulunsad, ngunit hindi niya kailanman ito ginawa habang buhay. Itinago niya ito na parang kayamanan. Sinasabing hinihintay niya ang perpektong sandali upang ilantad ito sa mundo. At nang siya ay namatay, minana ni Lorenzo ang lahat, kasama ang aking madisenyo, kasama ang aking kaluluwa na tahi sa bawat tahing damit na iyon. Hindi po ba kayo nagtangka na magreklamo? Binitawan ni Caridad ang isang mapait na tawa na parang buntong hininga. Magreklamo? Sa ano, anak ko? Sa anong nga abogado? Sa anong pra? Pumunta ako sa pagawaan upang humingi ng suporta at nalaman kong sarado na ito. Hinanap ko ang ibang mananahi, ngunit bawat isa ay nakikipaglaban sa sarili niyang laban para mabuhay. Pumunta ako sa isang libreng opisina ng batas at sinabi nila sa akin na valid ang kontrata, na voluntaryo akong pumirma, na wala akong magagawa, pero mayroon po kayong original na kwaderno na may gapetsa na mas maga kaysa sa anumang rehistrong Marikit House. Ngunit isang kwaderno ng isang mahirap na mananahi laban sa hukbo ng maabogado ng isang milyonaryong imperyo. Sa tingin mo sino ang mananalo sa laban na iyon? Nanatiling tahimik si Elena, tama ang kanyang lola. Sa mundong kilala nila, hindi laging nananalo ang katotohanan. Kung minsan ang pera ay bumibili nito, inililibing ito at nagtatayo ng mga palasyo sa ibabaw. Ngunit may isang bagay sa loob ni Elena na tumangging tanggapin iyon. Sino pa po ang nakakaalam nito, Lola? Sandali munang sumagot si Caridad. Isang tao lang, ang aking kasamahan sa pagawaan, si Aling Nena Castillo. Naroon siya nang dumating si Ramon. Binalaan niya ako na huwag pumirma ng anuman, ngunit hindi ako nakinig. Desperado ako, at ang desperasyon ang pinakamasamang tagapayo na umiiral. Si Aling Nena, ang ginang na nagpapadala po sa inyo ng masulat? Matagal na siyang huminto sa pagsulat sa akin. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Hindi ko alam kung nabasag ang kanyang boses. Hahanapin ko po siya, Lola. Ipinapangako ko po. Kinabukasan, dumating si Elena sa Marikit House na may tahimik na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Lahat ay mukhang iba. Ngayon ang mapasilyo na dati niyang nilalakaran ng nakayuko. Ngayon ay parang magaleri ng isang museo na itinayo sa pagnanakaw at kasinungalingan. Bawat disenyo sa mga dingding, bawat damit sa mga bintana. Ilan sa mga ito ang nagmula sa mga kamay nga mananahi tulad ng kanyang lola. Ilang hindi nakikitang babae ang pinakaitan ng kanilang sining upang ang isang milyonaryong apelido ay sumikat. Ngunit alam ni Elena na hindi siya maaring kumilos ng padalos-dalos. Itinuro sa kanya ng kanyang lola iyon. Ang pasensya ay hindi kahinaan, ito ay estratehiya.
Sa panahon ng kanyang shift, habang nililinis niya ang pangunahing opisina, nakarinig siya ng mga boses sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Lorenzo. Sinabi sa kanya ng kanyang katawan na magpatuloy sa paglalakad, ngunit may mas malakas na pumigil sa kanya. Boses ito ni Ginang Rowena Valencia. Lorenzo, ang damit ay naging lubos na matagumpay sa gala. Nababalif ang mamimili. Mayroon tayong maalok mula sa 3 internasyonal na bahay ng subasta. Handa silang magbayad ng mga walang katuturang halaga. Siyempre nababalif sila. Ang boses ni Lorenzo ay bumabahang kasiyahan. Ang pangako ay isang obra maestra. Ang aking obra maestra. Tungkol doon, kailangan nating pag-usapan ang pinagmulan sa internasyonal na subasta. Mag-imbestiga sila. Hihingi sila ang dokumentasyon ng prosesong pagliha, original na sketch, mga record ng inspirasyon. Ito ay protokol, isang maikling katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Lorenzo, mas mahina, mas maingat, at iyon ay isang problema, maaring maging. Ang madokumento na mayroon tayo ay ang iniwan ng iyong ama at alam nating pareho na hindi nagdisenyo ang iyong ama ng anuman doon. Ang ma-original na sketch ay nagmula sa mamananahin ng paggawaan, mula sa kasunduan na negosasyon ni Ramon Alcantara. Si Ramon ang nangasiwa sa lahat ng legal. Ang makontrata ay matatag. Ang makontrata ay luma, Lorenzo, at nagbago ang mga batas. Kung may isang may kaalaman sa batas na susuriin ang nga dokumentong iyon ngayon, maaring makahanap ng nga irregularidad, mga pirma ng nga tao na walang sapat na representasyon, mamapang abuso na sugnay, kakulangan ng independiyenteng payo. Sino ang susuriin ang anuman? Ang mamananahing iyon ay marahil hindi nabuhay. Sila ay mamapagpakumbabang babae na hindi marunong magbasa ng makontrata. Wala ni isa sa kanila ang may kakayahan na hamunin tayo. Niyuyukom ni Elena ang tela ng panlinis sa kanyang nga kamay ng napakahigpit kaya't pumuti ang kanyang nga buto ng daliri. Ang paraan ngang kanyang pagsasalita tungkol sa kanyang lola, tungkol sa lahat ng mga babaeng iyon, na parang sila ay basura na itinatapon. Gayunpaman, nagpatuloy si Renata, dapat nating palakasin ang ating sarili, sirain ang nga original na file ng paggawaan, ang itinago ng iyong ama sa bodega ng basement, nananatili pa rin ba ang mga filena iyon? Itinago ngang iyong ama ang lahat. Iyon ang kanyang obsesyon. Ma-original na kontrata, ma-sketch nga mananahi, kahit ma-record ng pagbabayad. Lahat ay nasa makahon sa basement. Kung may sinumang makakakuha ng access dun, walang sinumang makakakuha ng access dun. Ngunit tama ka, mas mabuti na magingat. Siguraduhin mong sirain ang maito sa linggong ito, sunugin, durugin, kung anuman. Ayoko ng anumang bakas na mga babaeng iyon na konektado sa aking madisenyo. Naramdaman ni Elena na huminto ang mundo, sasagutin nila ang mga ebidensya. Ang tanging maebidensya na maaring magpatunay na ang kanyang lola ang tunay na lumikha ng pangako. Ang tanging maebidensya na maaring magbigay ng hustisya sa 23 mananahi na pinakaitan ng kanilang sining. Kung mawawala ang mga dokumentong iyon, mamamatay ang katotohanan kasama nila. Dahan-dahan siyang umatras. Lumayo sa pinto ng walang ingay. Ang kanyang puso ay tumibo ng wala sa kontrol, ngunit ang kanyang isip ay gumagana ng may kalinawan na hindi niya alam na taglay niya. Kailangan niya ang madokumentong iyon. Kailangan niyang maabot ang maito bago si Renata. Ngunit paano? Ang isang empleyado ng paglilinis ay walang akses sa basement. Wala siyang susi, wala siyang pahintulot, wala siyang anuman kundi ang kanyang kamay at ang kanyang determinasyon. Sa nalalabing ang kanyang shift, sinuri ni Elena ang lahat ng may bagong paningin. Napansin niya ang mga CCTV camera at ang kanilang mga anggulo. Napansin niya kung aling mga pinto ang nakakandado at kung alin ang hindi. Napansin niya ang oras na magwardiya, ang pagbabago ng shift, ang sandali kung kailan walang bantay ang ilang lugar. Hindi siya nagpaplano na pagnanakaw. Nagpaplano siya na pagliligtas. Ililigtas ang katotohanan bago ito gawing gabo. Nang matapos ang kanyang shift, hindi direktang umuwi si Elena. Lumakad siya patungo sa isang kalapit na pampublikong silid-aklatan at nahanap ng isang bagay na matagal na niyang iniisip mula pa noong umaga. Isinulat niya sa search bar, Emilio Santiago, mamamahayag enehe investigasyon ene moda. Narinig niya itong binanggit minsan ni Luz, isang batang mamamahaya na naglalathala ng mga independiyenteng ulat tungkol sa pang-aabuso sa paggawa sa industriya ng moda. Isang lalaki na hindi natatakot sa mga makapangyarihan dahil, ayon kay Luz,
Wala siyang mawawala at lahat ay dapat niyang ihayag. Nakita niya ang kanyang blog. Ang kanyang maartikulo ay direkta, mahusay na dokumentado, isinulat ng may pagkahumaling na tila toto. Inimbestigahan niya ang mapabrika ng tela na may hindi makataong kondisyon, matata na nagnanakaw ng madisenyo, mga katutubong artesano, mga negosyante na nang-abuso sa mga manggagawa na walang disenteng kontrata. At sa kanyang pinakabagong artikulo, isang pangalan ang lumitaw sa kanyang mamata, Marikit House. Ang artikulo ay maikli, halos isang panimula, isang pangakong isang bagay na mas malaki. Sinabi nito na iniimbestigahan niya ang gagaway ng brand, na mayroon siyang magapahiwatig na ang mga orihinal na disenyo ay hindi kay Ginong Lorenzo Monteverde, at na naghahanap siyang mga mapakukunan na maaring kumpirmahin ang kanyang mahinala. Sa dulo ng artikulo ay mayroong email ng contact. Matagal na tiningnan ni Elena ang screen. Ang pagsulat ng email na iyon ay nangangahulugang pagtawid sa isang linya, nangangahulugang pagtigil sa pagiging hindi nakikita. Nangangahulugang ilantad ang sarili sa galit ng isang lalaki na may kapangyarihan na sirain siya. Ngunit ang hindi pagsulat ng email na iyon ay nangangahulugang hayaan ang katotohanan na mamatay. Nangangahulugang tanggapin na ang malalaking tulad ni Ginoong Lorenzo Monteverde ay maaring magnakaw, manghiya at laging manalo. Nangangahulugang pagtataksil sa kanyang lola. Binuksan ni Elena ang email at nagsimulang magsulat. Ginoong Santiago, ang pangalan ko po ay Elena Reyes. Ako po ay isang empleyado ng paglilinis sa Marikit House. Mayroon po akong impormasyon tungkol sa tunay na pinagmulan ng madisenyong brand, lalo na tungkol sa damit na kilala bilang ang pangako. Kailangan ko po kayong makausap, ngunit kailangan po itong maging lihim. Kung malaman po ni Ginoong Lorenzo Monteverde na nakipag-ugnayan ako sa inyo, mawawalan po ako ng higit pa sa aking trabaho. Paki-reply po agad. Sisirain po nila ang maebidensya. Pindutin niya ang send bago siya magbago ng isip. Pabalik sa bahay, naglalakad sa mga kalye na ngayon ay mukhang mas madilim kaysa dati, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tugon mula kay Emilio Santiago. Elena, ilang buwan na akong nakahanap ng tulad mo. Hindi ka nag-iisa, ngunit kailangan mong malaman ang isang bagay bago tayo makita. Sinubukan ko ng imbestigahan ang Monteverde dati. Ang huling taong tumulong sa akin ng impormasyon ay si Nisante at walang sinuman sa industriya ang umupa sa kanya muli. Delikado ito. Sigurado ka ba na gusto mong magpatuloy? Tiningnan ni Elena ang mensahe. Pagkatapos, ay tumingin siya sa bintana ng kanyang apartment kung saan nakita niya ang silhouette ng kanyang lola na nakaupo sa tabi ng makina ng pananahi na hindi na gumagana. Hinahaplos ang mga kuwaderno na naglalaman ng mapangarap na ninakaw sa kanya. Sumagot siya en tatlong salita. Sigurado po ako. Kailan po? Ang hindi alam ni Elena ay ang kanyang email kay Emilio ay hindi napansin. Dahil may isang taga Marikit House ang nagbabantay sa mga komunikasyon ng lahat ng empleyado. At ang isang iyon ay nagpadala ng screenshot direkta sa telepono ni Ginang Rowena Valencia na may mensahe na nagsasabing mayroon tayong problema. Masyadong maraming alam ang babaeng tagapaglinis. Dumating si Elena sa Marikit House kinabukasan na may pakiramdam na naglalakad siya sa mga basag na salamin. Bawat hakbang ay maaring magbunyag sa kanya. Bawat tingin ng isang kasamahan ay maaring galing sa isang taong masyadong maraming alam. Ang email kay Emilio Santiago ay nagliliyap sa kanyang konsensya na parang baga na hindi niya kayang patayin o bitawan. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa pagtawid sa pinto, serbisyo, ay mas masama kaysa sa anumang naisip niya. Naroon si Ginang Rowena Valencia, nakatayo sa tabi ng pasukan ng mamugatauhan, nakapamewang at may ngiti na walang kaswal. Sa tabi niya, ang hepe ng seguridad ng gusali ay nagre-review ng isang listahan ng mapangalan sa isang tablet. Magandang umaga sa lahat. Nagsalita si Renata sa boses na maaring maging matamis at nakakalason ng sabay. Simula ngayon, sa utos ni Ginoong Monteverde, ipapatupad ang mga bagong hakbang sa seguridad. Lahat ng personal na electronic device ay ibibigay sa simula ang shift at ibabalik sa dulo, walang exception. Isang bulungan ang umalingaw sa grupo ng empleyado. Naramdaman ni Elena na nawawalan siya ng hangin sa baga. Bukod pa rito, nagpatuloy si Renata. Naglagay ng mga bagong kamera sa lahat ng bahagi ng gusali, kasama ang mapasilyo, kusina, malugar ng serbisyo at basement. Sinumang empleyado na makita sa isang lugar na hindi tumutugma sa kanyang matungkulin ay sisantahin agad. Ang kanyang mata ay sumuri sa grupo ng manggagawa at huminto kay Elena. Isang segundo lang,
halos isang kisap mata, ngunit sapat na upang maunawaan ni Elena ang mensahe. Alam nila, marahil hindi nila alam kung ano mismo, ngunit alam nila na may nagsasalita at sinasara nila ang lahat ng mga pinto. Ibinigay ni Elena ang kanyang telepono ng kamay na napupumilit na hindi manginig. Wala ang kanyang device ay ganap siyang nakahiwalay. Hindi niya makontak si Emilio. Hindi niya matawagan ang kanyang lola. Hindi siya makahingi ng tulong. Mag-isa siya sa loob ng bibig ng lobo. Sa unang ilang oras ng kanyang shift, tahimik na naglinis si Elena, gumagalaw na parang multo sa mga pasilyo ng Marikit House, ngunit naitala ang kanyang mata ang lahat. Ang bagong kamera ay talagang nasa lahat ng dako, maliit, hindi kapansin-pansin. Inilagay sama ang gulo na sumasakop sa bawat sulok, maliban sa isa, ang banyo ng serbisyo sa ikalawang palapag. Ito ay isang maliit na espasyo, halos isang cubicle na may kalawangin na lababo na ginagamit ng ma-empleyado sa kanilang ma-shift. Napansin ni Elena na walang kamera doon. Ito ang tanging blind spot sa buong gusali. Itinago niya ang impormasyong iyon na parang nagtatago ng posporo sa gitna ng bagyo. Sa oras ng tanghalian, habang tahimik na kumakain ang ma-empleyado sa silid pahingahan, umupo si Luz sa tabi niya. May nangyayari, Elena, bulong niya nang halos hindi gumagalaw ang magalabi. Ngayong umaga nakita ko si Renata na bumaba sa basement kasama ang dalawang lalaki. Nagdadala sila ng mga kahon, maraming kahon. Uminto ang puso ni Elena. Mga kahon, saan nila kinuha? Mula sa lumang archive. Yung silid sa dulong basement na laging nakakandado. Inaayat nila sa isang van na nakaparada sa likod. Ginagalaw nila ang mga dokumento. Nagsimula na sila. Naramdaman ni Elena na dumudulas ang oras sa kanyang mga daliri na parang buhangin. Luz, kailangan kong humingi sa iyong isang bagay. Isang bagay na maaring delikado. Tiningnan siya ng kanyang kasamahan ng mamatang nagpapakita ng takot, ngunit mayroon ding iba, isang bagay na nakilala ni Elena dahil naramdaman niya ito sa sarili niyang dibdib, pagkayamot. Ano ang kailangan mo? Kailangan ko na takpan mo ako ng 15 minuto sa dulo ng shift na kung may magtanong sa akin at sabihin mong nasa banyo ako. Magagawa mo ba iyon? Lumunok si Luz. Bumaba ka sa basement. Kailangan ko lang makita kung may natira pa. Anuman, isang papel, isang record, anuman, Elena, kung mahuli ka, kung hindi ako gagawa ng anuman, sisirain nila ang katotohanan magpakailanman at mamamatay ang lola ko nang walang nakakaalam kung ano ang ginawa nila sa kanya. Pinikit ni Luz ang kanyang mamata sandali. Nang buksan niya ang maga ito, may determinasyon sa maga iyon, 15 minuto, ni isang segundo higit pa. At kung maging masama ang sitwasyon, lumabas ka na ng hindi lumilingon. Kinuyom ni Elena ang kanyang kamay ng tahimik. Hindi na kailangan ng mas maraming salita. Ang oras na sumunod ay ang pinakamahaba sa kanyang buhay. Bawat minuto ay gumagapang na parang ang oras mismo ay pinaparusahan siya dahil sa paglakas ng loop na hamunin ang ayos ng mga bagay. Naglinis siyang sahig, nagpulis ng mga salamin, nagbawas ng mga basurahan, lahat habang ang kanyang isip ay gumagawa ng mapangang basement batay sa ilang beses na siya ay bumaba upang kumuha ng gagamit sa paglilinis. Nang malapit na matapos ang shift, kinawayan siya ni Luz mula sa kabilang bahaging na pasilyo. Ngayon na o hindi kailanman, si Elena ay dumulas patungo sa hagdanan ng serbisyo na bumababa sa basement. Sakop ng mga bagong kamera ang pangunahing pasilyo, ngunit ang hagdanan ng serbisyo ay luma, makitid, at tila nakalimutan sa bagong pag-install ng seguridad. Isang kapabayaan na pinasalamatan ni Elena ng tahimik. Bumaba siya sa mga hagdan habang pinipigilan ang kanyang hininga na parang ang tunog ng sarili niyang hininga ay maaring magbunyag sa kanya. Malamig sa basement at amoy alikabok at lumang papel. Ang metal na istante ay nakahanay sa madingding na puno ang makahon na may maetiketa na hindi niya naiintindihan. Sa dulo, tulad ng inilarawan ni Luz, mayroong isang silid na may metal na pinto. Bahagyang nakabukas ito. Maingat na itinula ni Elena ang pinto. Sa loob, malinaw ang kaguluhan. Walang laman na istante. Bukas na kahon na ang laman ay magulo. Papel na nakakalat sa sahig na parang patay na dahon matapos ang bagyo. Mabilis na gumawa ang trabaho si Renata at ang kanyang makasama, ngunit pabaya. Halos lahat ay nakuha nila. Halos. Sinuri ni Elena ang bawat sulo ng may pagmamadali na parang naghahanap ng oxygen sa ilalim ng tubig. Ginawa niya ang walang laman na kahon. Sinuri sa ilalim ng mga istante. Inilagay ang kanyang makamay sa mga siwang na halos hindi maabot na kanyang mga daliri at pagkatapos,
Nakulong sa pagitan ng dingding at isang metal na istante. May nakita siyang isang bagay. Isang Manila folder na nabasag at nababalutan ng alikabok na dumulas sa likod ng muebles at maliwanag, hindi napansin sa paglilinis. Kinuha ito ni Elena nang nanginginig ng mga kamay at binuksan. Ang kanyang nakita ay nagpahina sa kanyang nga binti. Ito ay mga lumang litrato. Dilaw, kinuha gamit ang kamera ng ibang panahon. Sama ito ay lumitaw ang isang grupo ng mga babae na nakaupo sa harap ng magina ng pananahi sa isang mapagpakumbabang pagawaan. Mga babae sa lahat ng edad na may makamay sa makukulay na tela, nakangiti sa kamera na may halongam, pagmamalaki at pagod. At sa gitna bata nagniningning na may ngiti na alam ni Elena sa puso dahil nakikita niya ito araw-araw sa mukhang kanyang lola, ay si Caridad Reyes. Hawak niya ang isang bukas na kuwaderno sa kanyang dibdib at sa nakikitang pahina ay malinaw na makikita ang isang sketch. Ang sketch ng isang damit, ang pangako, sa ilalim ng litrato ay may isang dokumento na ginawa sa makina, isang inventaryo na may petsa na dekada na ang nakalipas na may letterhead ng paggawaan ng sinulid ng pag-asa. Nakalista rito ang bawat disenyong binili, ang pangalan ng mananahi na lumikha nito at ang halaga na binayaran. Sa linya na tumutugma sa ang pangako, ang pangalan ay walang pag-aalinlangan, Caridad Reyes, at ang halaga na binayaran ay napakaliit, napakapahiya, kaya 3 beses itong binasa ni Elena upang maniwala na totoo ito. Ngunit ang pinakamahalaga ay nasa dulo ng dokumento. Isang tala na sulat kamay na may ibang sulat kamay na nagsasabing panloop na tala. Ang madisenyo ni Che Reyes ay higit na mas mataas ang kalidad kaysa sa anumang iba pang binili. Inirekomenda na panatilihin ang lahat ng dokumentasyon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Kung si Ginang Reyes ay balang araw ay maunawaan ang tunay na halaga ng kanyang pinirmahan, maari tayong humarap sa malaking problema. Ati Ramon Alcantara. Ang lalaking nanloko sa kanyang lola. Isinilid ni Elena ang folder sa kanyang damit, idinikit ito sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay tumibo ng napakalakas kaya't sigurado siyang maririnig ito mula sa itaas. Umakyat siya sa hagdanan ng serbisyo ng pinakamabilis hanggat kaya niya kinokontrol ang paggaya na tumakbo. Pagdating sa pasilyo nga ikalawang palapag, nakita niya ng harapan ang huling tao na gusto niyang makita. Si Ginang Rowena Valencia, Elena. Ang boses ni Renata ay malumanay, kontrolado, na parang sa isang mandaragit na hindi kailangang tumakbo dahil alam niyang walang mapupuntahan ang kanyang biktima. Ano ang ginagawa mo sa pasilyo na ito? Ang iyong lugar ng trabaho ay ang unang palapag. Gumagamit po ako NG Banyo NG Servicio, Ginang Valencia. Ang nasa unang palapag po ay okupado. Sinuri siya ni Renata ng mga matang tila kayang makita sa mga dingding. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaba sa katawan ni Elena na parang kayang tuklasin ang nakatagong folder sa ilalim ng kanyang damit. Alam mo bang nakapagtataka, Elena, isang hakbang ang nilapit ni Renata sa kanya? Matagal ka nang nagtatrabaho dito, laging tahimik, laging masunurin, laging hindi nakikita. At bigla, sa mismong oras na ipinagmamalaki ni Ginong Monteverde ang kanyang pinakamahalagang piraso, nagsisimula kang kumilos ng kakaiba. Hindi ko po naiintindihan ang ibig ninyong sabihin. Ibig kong sabihin ay napapansin kong kinakabahan ka, distraido, na parang may itinatago. Isa pang hakbang na mas malapit. May itinatago ka ba, Elena? Wala po. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Tiningnan siya ni Renata ng isang sandali na tumagal ng kawalang hanggan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiti na walang inialok na ali. Sana ganun nga dahil ang nga taong sumusubok maglaro sa mga liga na hindi nila nararapat ay laging nagtatapos na nasasaktan. At ayoko na nakikita ang matao na naghihirap ng hindi kinakailangan. Tumalikod siya at lumakad palayo sa pasilyo. Ang kanyang mahakbang ay umalingaw-ngaw na parang countdown. Naghintay si Elena hanggang sa mawala ito upang ilabas ang hangin na kanyang pinigilan. Labis na nanginginig ang kanyang mabinti kaya kailangan niyang sumandal sa dingding upang hindi bumaksak. Nang makuha niya ang kanyang telepono sa dulo ng shift at lumabas ng gusali, ang una niyang ginawa ay suriin ang kanyang mensahe. Mayroon siyang isang mensahe mula kay Emilio Santiago. Elena, huwag ka nang magsulat sa email na ito. Sa tingin ko ay binabantayan ka.
Mayroong isang cafe na tinatawag na ang sulot ni Lola, 3 blok mula sa iyong pinagtatrabahuhan. Naroon ako bukas ng 7 ng umaga bago ka pumasok sa iyong shift. Hanapin ang lalaking may libro ng tula sa mesa. Mahalaga na mag-isa ka lamang at huwag mong sabihin sa sinuman kahit sa mga pinakakatiwalaang tao sa loob ng kumpanya. Naglakad pauwi si Elena na hawak ang Manila folder na nakadikit sa kanyang katawan na parang kalasak. Bawat anino sa kalye ay nagpapaliko sa kanya. Bawat kotseng dumadaan ay nagpapabilis ng kanyang pulso. Naramdaman niya na pinagmamasdan siya ang buong mundo, na sa anumang sandali ay may kamay na lalabas mula sa dilim upang agawin sa kanya ang tanging mayroon siya, ang patunay na nagsasabi ang totoo ang kanyang lola. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang apartment, nakita niya si Lola Caridad sa kusina na sinusubukang maghanda ng hapunan gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nang makita ang kanyang apo, lumiwana ang kanyang mukha, ngunit agad itong nagbago nang mapansin ang kanyang ekspresyon. "Anak ko, ano ang nangyari? Ang putla mo na parang nakakita kang multo." Umupo si Elena sa harap ng kanyang lola at inilabas ang folder. Binuksan niya ito sa mesa, hinayaan ang litrato at ang dokumento na makita. Napakapit si Caridad sa kanyang mga kamay. Saan mo nakita ito? Sa basement po ng Marikit House. Sinisira nila ang lahat. Lola, sinusunog ang nga ebidensya. Ang folder na ito ay aksidenteng nakalagtas. Kinuha ni Caridad ang litrato ngang nanginine ang mga daliri ng higit sa karaniwan. Sinuring ang kanyang mga mata ang mga mukha ng babae sa larawan, humihinto sa bawat isa na parang nakikipakita muli sa mga nawawalang kaibigan. "Tingnan mo kami," bulong niya. "Napakabata pa namin nun, napuno nga pangarap." Itinuro niya ang isang babae na nakaupo sa kanyang tabi sa litrato. Isang babae na may matatag na tingin at malambing na ngiti. Iyan si Aling Nena Castillo, ang gaking kaibigan, ang nagbabala sa akin na huwag pumirma sa kontrata. "Siya ay may karunungan, Elena, ngunit hindi ako nakinig. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ang huling balita ko sa kanya ay nakatira siya sa labas ng lungsod. Ngunit matagal na iyon, pinahiwalay kami ng buhay tulad ng pahihiwalay nito sa maraming tao na dapat manatiling makasama." Kinuha ni Elena ang dokumento at inilagay sa harap ng kanyang lola. "Basahin po ninyo ito, Lola, ang tala sa huli." Dahan-dahang binasa ni Caridad, iginagalaw ang kanyang labi sa bawat salita. Nang matapos siya, isang luha ang bumaksak sa papel, bahagyang nagpaputi sa lumang tinta. "Alam nila, Elena, laging alam nila na mali ang ginawa nila. Hindi ito kamangmangan, hindi ito pagkakamali. Ito ay sadyang pagnanakaw, kinalkula, isinagawa laban sa mga babae na walang paraan upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ngayon po mayroon na tayong paraan, Lola, mayroon na tayong folder na ito. Mayroon na tayong inyong mga kwaderno at mayroon na tayong mamamahayag na handang makinig sa atin. Isang mamamahayag, ang pangalan po niya ay Emilio Santiago. Makikipagkita po ako sa kanya bukas ng maaga." Pinikit ni Caridad ang kanyang mamata. Naging mabigat ang kanyang pahinga. Nahirapan. Natakot si Elena. "Lola, maayos po ba kayo? Iniis po ang iyong ina." "Anak ko." Puno ngang katahimikan ang silid na parang tubig na pumupuno sa baso. "Ang iyong ina ay tulad mo, matapang, determinado. Nais din niyang labanan ang makawalan ng katarungan sa mundo. Ngunit kinuha siya ng sakit bago niya matapos ang kanyang malaban. Bata ka pa lang nang siya ay umalis." Naramdaman ni Elena ang pamilyar na buhol na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang maalala ng kanyang ina ay parang malabong litrato. Mga pirasong init, isang boses na kumakanta sa gabi, malambot na mga kamay sa kanyang noo. Ipagmamalaki ka niya. Pinikit ni Caridad ang kanyang mata at doon ay may bagong nagniningning. "Tulad ng ipinagmamalaki ko, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay." "Anuman po, Lola." "Ipinangako mo sa akin na anuman ang mangyari, hindi kanila sisirain, na hindi kanila gagawing ibang tao. Nalalabanin mo ang laban na ito gamit ang katotohanan, hindi gamit ang kanilang na armas. Dahil sa araw na gagamitin mo ang kanilang mapamamaraan, sila na ang nanalo." Hinawakan ni Elena ang makamay ng kanyang lola. "Ipinapangako ko po." Noong gabing iyon, habang natutulog si Caridad na nakayakap ang malitrato sa kanyang dibdib, na parang magasulat pag-ibig mula sa isang buhay na inagaw sa kanya, sinuri ni Elena muli ang bawat dokumento sa folder. Doon niya napansin ang isang bagay na nakaligtaan niya kanina. Sa likod ng isa sa mga litrato, nakasulat ng napakaliit, halos hindi nakikita,
ay isang direksyon at sa tabi nito ay isang pangalan para sa oras na kailangan mo akong hanapin. Aling Nena Castillo. At sa ilalim ay isang pangungusap na nagpahinto sa hininga ni Elena. Nag-ingat din ako ng ebidensya. Hindi nila alam. Buhay si Aling Nena Castillo. Nagiwan siyang bakas at mayroon pa siyang mga ebidensya. Ang hindi alam ni Elena ay sa parehong oras sa opisina ng Marikit House. Sinisuri ni Ginang Rowena Valencia ang ma-recording ng CCTV camera. At bagaman walang kamera sa hagdanan ng serbisyo, mayroon sa pinto ng basement. At sa screen, malinaw na malinaw, nakikita si Elena Reyes na pumapasok sa silid ng archive. Kinuha ni Renata ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Lorenzo, kailangan nating mag-usap. Nasa basement ang iyong empleyada ngayong, apon at sigurado ako na hindi siya bumaba para maganap NG sabon. Ang cafe, ang sulot ni Lola, ay isang maliit na lugar na nakatago sa pagitan na isang tindahan ng bulaklak at isang laundry shop. Ang uri ng lugar na nilalakaran lang nga tao nang hindi napapansin. Eksaktong ang uri ng lugar kung saan maaring mag-usap ang dalawang tao nang walang nakikinig sa mundo. Dumating si Elena bago mag-7 ng umaga. Hindi siya nakatulog. Ang maoras ng gabi ay ginugol niya sa pagmemorya ng bawat detalya ng mga dokumento na kanyang natakpuan. Bawat mukha sa mga litrato, bawat salita ng tala ni Ati, Ramon Alcantara. Pagkatapos, ay inilagay niya ang orihinal na folder sa nag-iisang lugar na alam niyang ligtas, sa ilalim ng kutson ni Lola Caridad, sa tabi ng mga kuwaderno ng sketch na naghintay ng dekada upang makita. Amoy bagong gluto na tinapay at kanela ang kafe. 3 mesa lang ang okupado. Sa dulo, sa tabi ng isang bintana na nakaharap sa isang tahimik na eskinita, isang batang lalaki ang nagbabasa ang librong tula. Mukha siyang taong kaunti lang ang tulog at masyadong maraming iniisip. Nang makita si Elena na pumasok, isinara niya ang libro at tiningnan siya ng direkta sa mga mata na may ekspresyon na nagpapakita ng isang bagay na hindi inaasahan. Pagalang, Elena, Emilio, umupo ka at pakiusap, huwag mong sabihin ang aking apelyido ng malakas. Hindi mo alam kung sino ang nakikinig. Umupo si Elena sa harap niya. Inilagay sa mesa ang isang kopya na kanyang ginawa sa kamay ng mga pinakamahalagang dokumento. Hindi niya irarisk ang mga orihinal. Bago mo ipakita sa akin ang anuman, nagsalita si Emilio sa mahina ngunit matatag na boses. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Isang bagay na nagpapabago sa lahat ng akala mo ay alam mo kung bakit ko iniimbestigahan ang mga Monteverde. Kumunot ang no ni Elena. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Emilio. May isang bagay sa kanyang ekspresyon na hindi inaasahan ni Elena. Sakit. Ang aking lola ay nagnanggalang Graciela Santiago. Siya ay isang bordadora. Nagtrabaho siya ng maraming taon sa isang pagawaan ng pananahi sa labas ng lungsod. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Isang pagawaan ng pananahi, isang pagawaan na tinatawag na mga sinulit ng pag-asa. Ang katahimikan na bumaksa sa pagitan nila ay napakabigat kaya't naririnig ni Elena ang tibok ng sarili niyang pulso sa kanyang tainga. Mga sinulit ng pag-asa, ang parehong pagawaan kung saan nagtrabaho ang kanyang lola, kung saan ninakaw ang kanyang madisenyo. Hindi lamang siya nagtrabaho kasama niya, makaibigan sila. Ang aking lola Graciela ay isa sa 23 mananahi na ninakawan ng kanilang malikha. Ngunit hindi tulad ni Lola Caridad, hindi nanatiling tahimik ang aking lola. Sinubukan niyang idenunsyo ang nangyari. Pumunta siya sa prensa, sa mga autoridad, sa sinumang gustong makinig sa kanya. At ano po ang nangyari? Dumilim ang mamata ni Emilio. Sinisira siyang Monteverde. Umupa silang mga abogado na nagdemanda sa kanyang ang paninirang puri. Ginawa siyang mukhang sinungaling, isang oportunista. Nawala ang kanyang bahay, ang kanyang naipon, ang kanyang pampublikong dignidad. Nakasakit siya dahil sa stress. Ginugol niya ang kanyang huling mataon sa paniniwala na walang sinumang makikinig sa kanya kailanman. Emilio, nang umalis ang aking lola, ako ay isang teenager, ngunit bago siya umalis ay ipinangako niya sa akin na tutuparin ko. Sinabi niya sa akin, balang araw ay may isang sapat na matapang na magsasalita. At kapag nangyari iyon, gusto kong ikaw ang magsasabi ng totoo. Naunawaan ni Elena ang lahat sa sandaling iyon. Si Emilio ay hindi lamang isang mamamahayag na nag-iimbestiga ng isang kwento. Siya ay isang apo na tumutupad ng isang pangako, tulad niya. Kaya ilang taon ko nang iniimbestigahan sila, nagpatuloy si Emilio.
Kaya, bawat artikulo na inilalathala ko tungkol sa mga pang-abuso sa industriya ng moda ay isang hakbang patungo sa mga Monteverde, ngunit wala akong kailangan upang maabot sila hanggang sa natanggap ko ang iyong email. Idinulas ni Elena ang mga kopya sa mesa. Sinuri ito ni Emilio ng mamatang na palipat-lipat mula sa konsentrasyon tungo sa pagkamangha at mula sa pagkamangha tungo sa isang bagay na tila malalim na pagpapagaan ng loop. Ang tala ni Ati, Ramon Alcantara, ito ay isang panloob na pag-amin na ang pagnanakaw ay pinagplanuhan at ang inventaryo na may mga pangalan ng mamananahi. Elena, may ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, tama ang aking lola. Laging tama siya, marami pa itong ibig sabihin sa mga dokumentong ito. Kasama ang orihinal na mga kuwaderno ng iyong lola, kasama ang ma-record ng petsa na nagpapatunay na ang disenyo ay umiral bago pa man irehistro ng Monteverde. Mayroon tayong tunay na kaso, hindi lamang pampamamahayag, kundi legal. Sa unang pagkakataon sa loop ng ilang araw, naramdaman ni Elena na makahinga siya, ngunit itinaas ni Emilio ang isang kamay. May problema. Ang dokumentong ito ay makopyang gawa sa kamay. Para sa isang ulat ng pahayagan ay gumagana ang mga ito, ngunit para sa isang legal na demanda kailangan natin ang orihinal at kailangan natin ng iba pa. Isang buhay na saksi na maaring magpatunay sa lahat ng ito ng personal. Aling Nena Castillo, sabi agad ni Elena. Tiningnan siya ni Emilio ng may pagkamangha. Kilala mo ang pangalan na iyan. Siya po ay kasamahan ng aking lola sa pagawaan. Nakahanap akong tala niya sa likod ng isa sa mga litrato. Sabi po niya ay naingat din siya nga ebidensya at naiwan ng direksyon. Pinikit ni Emilio ang kanyang mata sandali na parang pinoproseso ang lakingang sinabi ni Elena. Kung si Aling Nena Castillo ay may orihinal na mga dokumento at handang magsalita, Elena, ito ang maaring ang hinihintay ko sa buong buhay ko. Kailan tayo maaring pumunta upang hanapin siya? Malapit na, ngunit kailangan muna nating maging lubos na maingat. Kung malaman ng mga Monteverde na mayroon tayo nito, ililipat nila ang lahat ng kanilang piyesa upang sirain tayo bago tayo makakilos. At tungkol doon, sinabi mo sa akin na sinisira nila ang mga dokumento. Sa tingin mo ba ay natuklasan ka? Naalala ni Elena ang tingin ni Renata sa pasilyo. Ang mamatang iyon na parang x-ray. Hindi po ako sigurado, ngunit sa tingin ko po ay may hinala sila. Kung ganun ay kailangan mong kumilos ng normal. Pumunta ka sa trabaho na parang walang nangyari. Huwag ka nang mahanap ng iba pang ebidensya sa loop ng gusali. Huwag kang makipag-usap sa sinuman tungkol dito at higit sa lahat. Huwag mong bigyan si Ginang Rowena Valencia ng anumang dahilan upang kumpirmahin ang kanyang mahinala. Tumango si Elena. At kayo po? Mayroon akong kontak sa rehistro ng intellectual property. Sisiguraduhin ko ang eksaktong mapet sa kung kailan opisyal na nirehistro ang madisenyo ng Monteverde. Kung mapapatunayan ko na ang marehistro ay mas huli kaysa sa mga petsa sa mga kwaderno ng iyong lola, mayroon tayong timeline na walang abogado ang makapagpapabula. Nagpaalam sila sa pamamagitan ng pagkamay na nangahulugan ng higit pa sa isang pagbati. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang apo na nangongolekta ng bandila na hindi kayang hawakan ng kanilang lola hanggang sa huli. Dumating si Elena sa Marikit House 20 minuto bago ang kanyang shift. Ibinigay niya ang kanyang telepono sa entrada. Nagsimulang magtrabaho at yumuko. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa sahig. Ang kanyang bibig ay sarado. Eksakto kung paano siya dati. Hindi nakikita, tahimik, masunurin. Lumipas ang unang oras ng walang insidente. Naglinis si Elena ng kristal, nagpulis ng sahig, nagbawas ng basurahan. Lahat ay normal, lahat ay mayos, lahat ay eksakto kung paano dapat. Hanggang sa kalagitnaan ng umaga ay umalingaw ang boses ni Ginang Rowena Valencia sa intercom ng tauhan. Elena Reyes, magpakita ka sa opisina ni Ginong Monteverde. Agad, naging buhol ng yelo ang tiyan ni Elena. Sinundan siya nga tingin na. Kanyang kasamahan habang naglalakad siya sa pasilyo. Si Luz, mula sa isang sulok, ay pinagmamasdan siya nga matang sumisigang pag-aalala, ngunit walang masabi. Bukas ang pinto ng opisina ni Lorenzo. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa na si Renata ay nakatayo sa kanyang kanan na parang isang mapagbantay na anino. At sa kaliwa, isang screen ang nagpakita ng isang frozen na larawan na agad na nakilala ni Elena. Siya iyon, sa recording ng kamera ng basement, na pumapasok sa silid ng archive. Isara mo ang pinto. Utos ni Lorenzo nang hindi siya tinitignan. Sumunod si Elena.
nanginig ang kanyang nga binti. Ngunit nanatili siyang kalmado. Ang mataon ng pagpapahiya ay nagturo sa kanya na panatilihin ang maskara kahit na gumuho ang lahat sa loob. Mari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang ginagawa mo sa basement ng aking kumpanya? Sa isang pinagihigpitang lugar kung saan wala kang anumang dahilan upang naroon. Ang boses ni Lorenzo ay mahina, kontrolado, walang katulad na mas nakatakot kaysa kung siya ay sumisigaw. Naghahanap po akong nga gamit sa paglilinis, Gino. Ang nasa unang palapag po ay naubos na. At naisip ko na, huwag mo akong insultuhin ng kasinungalingan, Elena. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo. Akala mo ba ay isa akong tanga? Ang lugar na iyon ay sarado ng ilang linggo. Walang magamit sa paglilinis doon. Ang mayroon naman o ang dating naroon ay mapribadong file ng aking kumpanya. Ma-file na tila may nagrepaso. Hindi sumagot si Elena. Anumang salita ay maaring bitag. Umabante si Renata. Sinuri namin ang silid pagkatapos makita ang recording. Nawawala ang isang folder mula sa Historical Archive. May alam ka ba tungkol doon? Wala po, Ginang. Sigurado ka ba? Dahil ipinapakita kang kamera na pumapasok na walang dalang anuman at lumalabas na may dala sa ilalim ng iyong damit. Ang katahimikan na sumunod ay hindi masikmura. Naramdaman ni Elena ang malami na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ngunit nanatiling malinaw akong magsasalita sa iyo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi ko alam kung ano ang akala mong natagpuan mo roon sa ilalim. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, ngunit sinisigurado ko sa iyo ang isang bagay. Sinisira ko ang mataong mas makapangyarihan pa kaysa sa iyo bago mag-almusal. Sa tingin mo ba ay may magagawa sa akin ang isang empleyada en paglilinis? Tiningnan siya ni Elena sa mga mata at sa sandaling iyon ay may nagbago. Hindi ito isang gawang dramatikong tapang, hindi ito isang heroikong talumpati. Ito ay isang bagay na mas tahimik at mas makapangyarihan. Ito ay ang ganap na katiyakan na ang lalaking iyon, sa lahat ng kanyang pera at lahat ng kanyang kapangyarihan, ay natatakot sa kanya, sa maaring alam niya, sa maaring gawin niya sa katotohanan. At ang katiyakang iyon ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya alam na taglay niya. Wala po akong nakita, Ginong Monteverde, at wala po akong anumang plano. Ako lang po ay isang empleyada ng paglilinis na nakamaling ang palapak. Sinuri siya ni Lorenzo ng isang sandali na tumagal ng kawalang hanggan. Pagkatapos ay umatras siya. Sinisante ka, mayroon kang 10 minuto upang kunin ang iyong gamit at lumabas ng gusaling ito. Kung babalik ka rito, tatawagin ko ang pulis. At kung malaman ko na kinuha mo ang isang bagay na sa akin, ligtas po ang lahat ng sa inyo, Gino. Sabi ni Elena nang may kapayapaan na nagpagulat sa kanyang sarili. Ang hindi po sa inyo, iyon po ay hindi kailanman napasakamay ninyo. Nanigas ang ekspresyon ni Lorenzo. Sa isang segundo lang, nakita ni Elena na may dumaan sa kanyang mukha. Hindi ito galit, ito ay pag-aalinlangan. Ang parehong pag-aalinlangan ng isang lalaki na nagsisimulang maunawaan na labis niyang minamaliit ang isang tao. Tumalikod si Elena at lumabas ng opisina ng may matatag na mga hakbang. Hindi siya lumingon, hindi umiyak, hindi nanginginig. Sa pasilyo, nakihintay si Luz sa kanya na may namumula ang mamata. Hawa ang isang maliit na bag na may counting magamit na iniingatan ni Elena sa kanyang locker. Patawad po talaga. Elena, patawad po talaga. Huwag kang malungkot, Luz. Kaka-release lang nila sa akin. Sandali silang nagyakapan ng may pagmamadali ng manakakaalam na maaring hindi na sila muling magkita sa mahabang panahon. Magingat ka, bulong ni Luz, at alagaan mo si Lola Caridad. Magingat ka rin, at salamat sa lahat. Lumabas si Elena ngang Marikit House sa huling pagkakataon. Sinalubong siya ngang sikat ngang araw sa umaga at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay hindi niya naramdaman na pinipiga siya ngang mundo. Naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Isang bagay na mapanganib na kahawig ng kalayaan. Kinuha niya ang kanyang telepono na ibinalik sa kanya kasama ang kanyang gamit at nagsulat ng mensahe kay Emilio. Sinisant po ako. Alam nila na nasa basement ako. Ngunit hindi nila alam kung gaano ang mayroon ako o kung gaano ang darating. Kailangan nating hanapin si Aling Nena Castillo Gajon. Dumating ang tugon sa loob ng ilang segundo. Nahanap ko na siya, Elena. Buhay siya. At nang ikinuwento ko sa kanya kung sino ka, ang una niyang ginawa ay umiyak. Ang pangalawa ay buksan ang isang baul na iningatan niya ng dekada. Elena, mayroon siyang lahat. Orihinal na mga kontrata, resibo ng pagbabayad, mga sulat mula kay ati.
Ramon Alcantara, at isang bagay na hindi namin inaasahan, mga recording. In sekreto na ni-record ni Aling Nena ang isang pag-usap kay Ramon kung saan inamin niya ang lahat. Mayroon tayong kanyang boses na nagtatapat ng pagnanakaw. 3 beses binasa ni Elena ang mensahe, pagkatapos ay sumandal sa dingding ng gusali at hinayaan ang magaluha na dumaloy. Ngunit hindi ito magaluhang sakit. Ito ay magaluhang ang hustisya. Lumalapit dahil si Ginoong Lorenzo Monteverde ay maring sisantehin siya, maring bantaan siya, maring tawagin siyang hindi nakikita, walang halaga, walang sinuman, ngunit hindi niya mababago ang katotohanan. At ang katotohanan ay nakahanap lamang ng kanyang boses. Ang direksyon na iniwan ni Aling Nena Castillo sa likod ng litratong iyon ay patungo sa isang tahimik na barangay sa labas ng lungsod. Mga kalye na may mga puno, mga simpleng bahay na may maliliit na hardin. Ang uri ng lugar kung saan ang buhay ay nagaganap ng walang pagmamadali at walang ingay. Isang mundo na lubos na kabaliktaran ng artipisyal na kislap ng Marikit House. Tahimik na nagmamaneho si Emilio. Si Elena ay nasa upuan ng pasahero na may mga orihinal na kwaderno ng kanyang lola sa kanyang kandungan. Nagpumilit si Caridad na dalhin ang mga ito. Kailangan itong makita ni Aling Nena, sabi ngang matanda noong umagang iyon. Dinidikit ang makwaderno sa makamay ni Elena nang may pagmamadali na nanginini ang kanyang boses. Kailangan niyang malaman na nagingat din ako nga, aking bahagi nga totohanan, na hindi ako sumuko. Bagaman naniniwala ang mundo na ganoon nga, gusto ni Caridad na sumama sa kanila. Humingi siya sa pamamagitan ng kanyang mamata bago humingi sa pamamagitan ng mga salita, ngunit hindi ito pinahintulutan ng kanyang katawan. Ang sakit ay umabanta sa nakalipas na mga linggo. Ninanakawan siya ng lakas na hindi na niya mabawi. Iniwan siya ni Elena na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kalye na may ekspresyon ng taong naghihintay ng isang bagay na matagal nang hinihintay. Sabihin mo sa kanya na pinapatawad ko siya. Iyon ang huling salita ni Caridad bago isara ni Elena ang pinto. Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya kailanman sinisidahil. Hindi siya nakatulong sa akin at sabihin mo sa kanya na namimiss ko siya bawat araw ng aking buhay. Ngayon, habang humihinto ang kotse sa harap ng isang bahay na may kulay lupang dingding at isang gumagapang na halaman na sumasakop sa harapan, inulit ni Elena ang salitang iyon sa kanyang isip na parang panalangin. Handa ka na ba? Tanong ni Emilio. Hindi, pero sige. Bumukas ang pinto bago pa man sila makakatok at naroon siya. Si Aling Nena Castillo ay isang babae na ibinukod ng panahon, ngunit hindi nasira. Nakasandal siya sa isang baston na gawa sa kamay at ang kanyang mata, bagaman napapalibutan ng malalalim na kulubot, ay may kaliwanagan na nagpapabula sa kanyang edad. Tiningnan niya si Elena ng matagal. Sinuri ang kanyang mukha ng may intensidad na halos pisikal. At pagkatapos ay nagsalita siya, mayroon siyang mamaramo ang parehong mata ni Caridad. Nung bata pa kami at naniniwala kaming makatarungan ang mundo, hindi napigilan ni Elena ang kanyang maluha. Hindi niya sinubukan. Tuloy, umusok si Aling Nena. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Kung minsan ay naisip kong mamamatay ako nang hindi ito dumarating. Ang bahay ni Aling Nena ay simple, ngunit disente ang pagkakapanatili. Ang madingding ay nababalutan ng manaka-frame na litrato. Marami sa mga ito ay nagpapakita ng matela, urda, madisenyo na tala na may kagandahan na kaibahan sa pagiging simple ng lugar. Sa isang sulok ng pangunahing sala, sa ibabaw ng isang mesa na may mantel na binurdahan sa kamay, ay may isang baul na gawa sa maitim na kahoy. Ang baul na iyan ay hindi nabuksan sa harap ng sinuman sa loob ng dekada, sabi ni Aling Nena habang dahan-dahang umuupo sa isang silya. Iningatan ko iyan na naghihintay sa araw na mayroong darating upang hanapin ang katotohanan. Halos buksan ko iyan ng maraming beses nang manalo ang galit sa akin, nang lunurin ako ng kawalan ng kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin na kailangan kong maghintay, na darating ang sandali. Bakit hindi po kayo nagsalita dati? Tanong ni Emilio nang may paggalang, ngunit nang walang itinatagong tanong na kailangan niyang gawin. Tiningnan siya ni Aling Nena nang may halong ng kalungkutan at brutal na katapatan. Nagsalita sa kanino, sa anong may ebidensya. Nang pumirma si Caridad sa kontratang iyon at sinubukan kong magprotesta, isinantabi ako ni Ati, Ramon Alcantara at sinabi sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Sinabi niya sa akin, kung bubuksan mo ang iyong bibig, hindi lamang ikaw ang sisirain namin,
Sisirain namin ang bawat babae sa pagawaan na ito, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pinagkakakitaan. Gusto mo bang pasanin ang iyong konsensya? Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng tingga. Mayroon akong makasamahan na mga nag-isang ina, mga babaeng umaasa sa trabahong iyon upang pakainin ang kanilang mga anak. Kung nagsalita ako at isinara nila ang pagawaan, lahat sila ang magbabayad ng presyo. Kaya nanahimik ako ng maraming taon. Ngunit hindi ako nanatiling walang ginawa. Tumayo siya ng may hirap at lumakad patungo sa baul. Binuksan niya ito gamit ang isang susi na nakabitin sa kanyang lig. Ang nga taong nag-iingat ng mahahalagang katotohanan ay laging inilalagay ang mga ito malapit sa kanilang puso. Ang nasa loob ngang baul ay lumampas sa anumang inaasahan. Mga folder na nakaayos ayon sa petsa. Orihinal na mga kontrata na may mga pirma ng bawat mananahi, mga resibo ngang pagbabayad na nagpapatunay sa mga walang kwentang halaga na kanilang natanggap, mga sulat na ipinadala ni Ati Ramon Alcantara sa pagawaan bago at pagkatapos ng pagkuha nga disenyo at sa ilalim na babalutan ng tela, isang lumang cassette recorder. Isang araw, ilang linggo matapos pumirma si Caridad, bumalik si Ramon sa pagawaan. Nagsalita si Aling Nena habang kinukuha ang recorder ng maingat na mga kamay. Pupunta siya upang kunin ang huling ma'am sketch. Nakatago ang recorder na ito sa aking delantal. Nung panahong iyon, walang sinumang nahihinala sa isang mananahi na may ganitong aparato. Akala nila ay masyado kaming simple para sa ganong bagay. Pindutin niya ang play button. Ang tunog ay luma. May statics at background noise. Nungit ang mga boses ay malino. Walang pag-alinlangan na malino. Ang boses ng isang lalaki na sigurado at mapagmatas. Tingnan ninyo, Ginang Castillo. Kayo at ang inyong makasamahan ay dapat magpasalamat. Binayaran namin kayo para sa drawing na marahil ay hindi na makakalabas ng pagawaan na ito. Kung wala kami, ang nga disenyong iyon ay mamamatay dito sa pagitan ng maginangang pananahi at alikabok. Pagkatapos ay ang boses ni Aling Nena, mas bata, nanginginig sa galit na pinigilan. Ang mga disenyong iyan ay may mga may-ari, Ginong Alcantara. Si Caridad Reyes ang lumihangang pangako. Si Graciela Santiago ang nagburda ng bukang liwewe. Bawat isa sa amin ay naglagay ng kanyang kaluluwa sa malikhang iyan, ang boses ng lalaki muli. Ngayon na may tono na nagpapawala sa lahat ng pagpapanggap ng pagalang. At bawat isa sa inyo ay pumirma ng isang dokumento na naglilipat ng mga karapatang iyon. Ayon sa batas. Ang malikhang iyan ay hindi na pag-ari ng sinuman dito. Ito ay kay Ginong Aurelio Monteverde. At inirekomenda ko na tanggapin ninyo ang katotohanan iyan bago pa lumala ang sitwasyon. Pinigilan ni Emilio ang recording. Namumutla siya. Binanggit niya ang aking lola. Bulong niya. Binanggit niya si Graciela Santiago sa pangalan. Binanggit niya ang ilang pangalan. Tumango si Aling Nena. Ang recording na iyan ay halos 40 minuto ang haba. Nagsalita si Ramon ng buong kalayaan dahil hindi niya kailanman naisip na maaring ini-record siyang isang mananahi. Binabanggit niya ang mapangalan, partikular na mga disenyo, halaga ng pera at medjing ang direktang utos ni Aurelio Monteverde na itago ang tunay na pinakmulan ng mga likha. Tiningnan ni Elena ang lahat na parang nakasaksi siya ng isang himala. Ang nga piraso na iningatan ng kanyang lola sa mga kuwaderno. Ang nga iniligtas niya mula sa basement at ngayon ang makay Aling Nena, 3 makakaibang pinakmulan, 3 babae na nang hindi nila alam, ay nagingat na mga piraso nga parehong katotohanan sa buong buhay nila. Makasama ang nga pirasong iyon ay bumuo ng isang bagay na hindi masisira. Ginang Castillo, nagsalita si Emilio ng may seryosong hindi pa narinig ni Elena. Handa po ba kayong ilabas ang ebidensyang ito upang ibigay ang inyong testimonya sa harap ng prensa at kung kinakailangan sa harap ng hukuman? Tiningnan siya ni Aling Nena ng may tatak na sumasalungat sa kanyang mahinang katawan. Anak, ilang dekada ko nang hinihintay na may magtanong sa akin niyan. Ang sagot ko ay Ang sagot ko ay laging Kailangan ko lang na mayroong makinig. Kinuha ni Elena ang mga kuwaderno ni Caridad at inilagay sa mesa sa tabiing laman ng baul. Kinuha ito ni Aling Nena ng may halos sagradong paggalang. Dahan-dahan niyang inilibot ang mga pahina, humihinto sa bawat sketch, sa bawat anotasyon na isinulat ng sulat kamay ng kanyang matandang kaibigan. Tingnan mo ito, bulong niya na itinuturo ang isang sketch na hindi ang pangako, kundi isa pang mas maliit na disenyo sa isang sulok ng pahina. Ginawa namin ito ng magkasama.
Isang gabi ay nagstay kami ng matagal sa pagawaan. Umiinom ngang kape at nangangarap ngang gadamit na hindi namin kailanman kayang bilhin. Nagdi-drawing si Caridad at sinasabi ko sa kanya kung paano ko ini magina ang burda. Napakatawa namin. Nabasag ang kanyang boses. Kamusta siya? Kamusta ang aking Caridad? Huminga ng malalim si Elena. May sakit po siya. Ginang Castillo. Malala na po ang sakit. Ngunit buo pa rin po ang kanyang espiritu at pinabibigay po niya sa inyo ang isang bagay. Ano? Na pinapatawad kaniya na hindi kaniya kailanman sinisi at na namimiss kaniya bawat araw kanyang buhay. Pinikit ni Aling Nena ang kanyang mata. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi na parang ilog. Nahahanap daluyan na dekada na nilang hindi nararating. Ako rin, aking Caridad. Ako rin, ang nalalabi ng umaga ay ginugol nila sa pag-ayos ng mga ebidensya. Kinuha ni Emilio ng litrato ang bawat dokumento, bawat pahina ng mga kwaderno, bawat sulat sa baul. Gumawa siyang mga digital na kopya na inilagay niya sa maraming ligtas na lugar. Kung may sinumang susubok na sirain ang mga orihinal, ang katotohanan ay may backup. Kailangan natin ng abogado, sabi ni Emilio habang tinatapos ang pagkalasipika ng mga dokumento. Isang espesyalista sa intellectual property na handang harapin ang Monteverde. May kilala po ba kayong ganun? Tanong ni Elena. Mayroon akong kontak. Isang abogada na nagdala ng mga kaso laban sa malalaking korporasyon. Ang pangalan niya ay Ate Isabel Lim. Siya ay matalino at hindi siya natatakot sa sinuman. Ngunit mahal ang kanyang singil at tayo. Tayo ay wala. Duktong ni Elena. Maari akong tumulong doon. Nakialam si Aling Nena mula sa kanyang silya. Wala akong masyadong ngunit mayroon akong bahay na ito. Kung kailangan ninyo ng garantiya, ilalagay ko ito sa mesa. Ginang Castillo, hindi po namin kayo maaring pilitin niyan. Hindi ninyo ako pinipilit. Inaalok ko ito. Ang bahay na ito ay mas mura kaysa sa katotohanan na nilalaman nito at mas gusto kong mawala ang mga dingding kaysa mawala ang pagkakataon na magbigay ng hustisya. Tiningnan ni Elena ang babaeng iyon na halos hindi niya kilala. Ngunit pakiramdam niya ay pamilya. Dalawang lola, dalawang tahimik na mandirigma, dalawang babae na minamaliit na mundo at ngayon ay magkasama na may kapangyarihan na ibagsak ang isang imperyo. Bago magpaalam, hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Elena. Mayroon pa akong kailangan mong malaman. Isang bagay na ayoko sabihin sa harap ng mamahayag dahil gusto ko munang sabihin sa iyo. Ano po? Ang recording ay halos 40 minuto. Sa huli, nang akala ni Ramon na tapos na ang aming pag-usap at lubos na nagpabaya, binanggit niya ang isang bagay tungkol sa ang pangako na hindi alam ni Caridad. Ano po ang binanggit? Sinabi niya na hindi iningatan ni Aurelio Monteverde ang pangako ng napakaraming taon dahil lang sa hinihintay niya ang perpektong sandali upang ilabas ito. Iningatan niya ito dahil alam niya na ito ay isang ninakaw. Nadisenyo at natatakot siya na mayroong mag-claim dito. Ngunit bago siya namatay, nagiwan si Aurelio ng mga partikular na tagubilin para sa kanyang anak na si Lorenzo. Mga tagubilin na nasa isang selyadong dokumento sa loob ng personal na safety box ng pamilya Monteverde. Anong uri po ang mga tagubilin? Ayon sa sinabi ni Ramon sa recording, nagiwan si Aurelio ng isang sulat kung saan kinikilala niya na ang pangako at iba pang mga disenyo ay nakuha sa mapanlinlang na paraan. Isang uringang nakasulat na pagtatapat. Sinabi niya na gusto niyang linisin ang kanyang konsensya bago siya umalis, ngunit iniwan niya kay Lorenzo ang desisyon na gawin ang tama o ilibing ang katotohanan magpakailanman. Naramdaman ni Elena na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mapa. May sulat si Lorenzo mula sa kanyang sariling ama na nagtatapat ni pagnanakaw at pinili niyang ipagmalaki ang damit na parang sa kanya. Hindi lamang iyon, anak ko, pinili niyang gamitin ito upang ipahiya ka, upang pagtawanan ang apong babaeng ninakawan ng kanyang kaluluwangang kanyang ama. Ang ironiya ay napakakalabisan na halos poetic. Ang damit na ginamit ni Lorenzo bilang sandata ng pagpapahiya ay ang likha ng lola ng babae na malapit nang sirain siya ng katotohanan. Sa daan pabalik, nagmamaneho si Emilio na nakasara ang panga. Ang sulat na iyon ni Aurelio ang nagpapabago sa lahat. Elena, kung umiiral iyan at mapapatunayan natin ang pagiral nito, hindi lamang nagnakaw ng disenyo si Lorenzo, sadyang itinago niya ang isang pagtatapat ng pandaraya. Iyan ay obstruction, pagtatago. Guguho ang lahat ng kanyang legal na imperyo, ngunit ang sulat ay nasa kanyang safety box. Paano natin maabot iyon? Hindi natin kailangang maabot ang safety box.
Kailangan lang nating malaman ng mundo na umiral iyan. Kung ilalathala natin ang recording kung saan binabanggit ni Ramon ang sulat na iyan, ang pampublikong at legal na prison, ang magpipilit na buksan iyan. Walang hukom ang maaring balewalain ang ganoong ebidensya, dahan-dahang tumango si Elena. Ang piraso ay nakakasya. Ang puzzle na nagsimula sa isang pampublikong pagpapahiya ay nagiging isang bagay na mas malaki. Nang dumating siya sa bahay noong gabing iyon, nakita niya si Lola Caridad na gising gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nasa tabi ng bintana o sa tabi ng makinang pananahi, nakaupo siya sa mesangang kainan na may isang bagay na nakalatak sa harap niya na hindi pa nakikita ni Elena kailanman. Ito ay isang lumang damit, pinong-pino, gawa sa mga tela na minsan ay maganda, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging marupok, magatahi sa kamay, maliliit na burda, isang baksak na gumagaya sa paggalaw ng tubig. Lola, ano po ito? Ito ang unang damit na natahi ko sa buhay ko. Hinaplos ni Caridad ang tela na parang hinahawakan ang pisngi ng isang mahal sa buhay. Ginawa ko ito sa mga retazo na natira mula sa paggawaan. Wala akong magandang tela, kaya ginamit ko ang kaya ko, ngunit inilagay ko sa bawat tahi ang lahat ng naramdaman ko. Ang ganda po, ginawa ko ito para sa iyong ina. Hindi niya kailanman nasuot, ngunit laging pinapangarap ko na balang araw. Nabasag ang kanyang boses at hindi niya matapos ang pangungusap. Lumuhod si Elena sa tabi ng kanyang lola at niyakap siya. Balang araw, ano po lola? Tiningnan siya ni Caridad ng mamatang kumikinang ng luha at ng iba pa, isang bagay na parang isang panaginip na tumangging mamatay. Balang araw, pinangarap ko na ang anak na aking anak ay magsuswat ng damit na gawa ng aking mga kamay. Hindi ang damit na ninakaw sa akin kundi isang gawa ng may pag-ibig, puro pag-ibig. Tiningnan ni Elena ang damit sa mesa, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang lola at isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Isang ideya na napakatapang, napaka-impossible, napaka-perpekto, na halos kinatakutan niyang bigkasin ng malakas. Ngunit hindi niya sinabi. Hindi pa, dahil kailangan muna niyang magbigay ng hustisya. At pagkatapos ay darating ang isang bagay na walang sinumang inaasahan ni si Ginoong Lorenzo Monteverde. Ang opisina ni Ate Isabel Lim ay nasa ikatlong palapag ng isang gusali na walang luho, sa isang bahagi ng lungsod kung saan ang mga abogado ay hindi naniningil kada oras, kundi dahil sa paninindigan. Walang mamahaling mga kuwadro sa mga dingding o designer furniture, tanging mga estante na puno ng mga libro, mga folder na nakasalansan sa bawat available na ibabaw, at isang babae na nakaupo sa likod ng isang mesa na parang isang battlefield ng mga papeles. Tinaas ni Isabela ang kanyang tingin nang pumasok si Emilio, Elena at Aling Nena. Mukha siyang taong kaunti lang ang tulog at maraming pinaglalaban, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na agad na nakilala ni Elena. Pagkagutom sa hustisya, ibinigay na sa akin ni Emilio ang mga detalye sa telepono. Sabi niya nang walang pasubali, ngunit kailangan kong marinig mula sa inyo simula sa simula, nang walang anumang pagkalimot. Sa sumunod na 2 oras, naging kumpesyon ang opisina. Nagsalita si Aling Nena muna sa boses na nagdadala ng dekada naipong katahimikan. Ipinakita niya ang bawat dokumento sa baul, ipinaliwanag ang bawat pirma, bawat petsa, bawat detalye. Pagkatapos ay ipinaplay niya ang recording ni Ate Ramon Alcantara. At nang punuin ng boses ng lalaki ang silit na nagamin ng pagnanakaw ng may ganap na impunity. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata at kinuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Nagsalita si Elena pagkatapos. Isinalaysay ang kwento ng kanyang lola. Ipinakita ang mga kwaderno na may mga original na sketch. Ipinakita ang folder na iniligtas mula sa basement na may inventaryo at mga litrato. At nang banggitin niya ang sulat ng pagtatapat na iniwan ni Aurelio Monteverde sa safety box ng pamilya, tumayo si Isabela. Kung umiral ang sulat na iyon at mapapatunayan natin ang pagiral nito, hindi lamang ito isang kasong intellectual property, ito ay dokumentadong pandaraya sa loob ng dekada. Sa ebidensyang mayroon kayo, maaari tayong humingi ng utos ng korte upang buksan ang safety box na iyon. At kung sinira na ni Lorenzo, tanong ni Elena. Ang pagsira ng isang dokumento na binanggit sa isang recording na nasa kamay na ang isang mamamahayag at isang abogada ay obstruction of justice. Kung ginawa niya, lumalala ang kanyang sitwasyon. Kung hindi niya ginawa, kinokondena siyang sulat. Sa anumang paraan, siya ay nakulong. Si Aling Nena, natahimik na nakikinig,
ay nagsalita ng nanginginig ang boses. Talaga po bang mangyayari? Matapos ang napakaraming taon, talaga po bang makakaroon ng hustisya? Nilapitan ni Isabela ang mesa at lumuhod sa harap ng matanda. Ginang Castillo, magiging tapat ako sa inyo. Mahirap ito. May pera si Ginoong Lorenzo Monteverde upang umupa ng pinakamagaling na abogado sa bansa. Lalaban siya ng buo. Susubukan niyang siraan kayo, takutin kayo, pahirapan kayo. Ngunit ang mayroon kayo ay isang bagay na walang milyonaryong abogado ang makakabili. Ang dokumentadong katotohanan. At sa aking karanasan, kapag ang katotohanan ay may boses, maaga o huli, maririnig ito ng mundo. Tungkol sa bayat, nagsimula si Elena. Tinaas ni Isabela ang isang kamay. Ipinaliwanag sa akin ni Emilio ang sitwasyon. Tatanggapin ko ang kaso ng pro bono. Walang bayat. Hindi po namin kayo maaring pilitin niyan. Hindi ninyo ako pinipilit. Sinimulan ko ang karera na ito dahil nakita ko ang aking ina na nagtatrabaho bilang mananahi ng 30 taon nang walang sinumang nagpapahalaga sa ginagawa ng kanyang makamay. Bawat kaso na aking tinatanggap ay para sa kanya. Ang kasong ito ay para sa lahat sila. Tiningnan ni Elena si Aling Nena. Tiningnan ni Aling Nena si Elena at sa tahimik na palitan ng tingin ay may isang bagay na hindi kailangan ng salita. Ang katiyakan na hindi na sila nag-isa. Ang sumunod na araw ay naging isang buhawi ang paghahanda. Nagtrabaho si Isabela mula bukang liwewe hanggang madaling araw, binubuo ang legal na kaso ng may katumpakan ng isang orasan. Inihahanda ni Emilio ang kanyang ulat. Sinisigurado ang bawat impormasyon, bawat petsa, bawat pangalan. Sinisigurado na walang butas na maaring samantalahin ng mga abogado ng Monteverde. Nahati si Elena sa pagitan ng pagtulong sa investigasyon at pag-aalaga kay Lola Caridad na ang kalusugan ay lumalala ng mabilis na nagpapalamig sa kanyang dugo. Mas madalas umubo ang matanda, mas kaunti ang tulog at kung minsan ay nakikita siya ni Elena na nagsasalita mag-isa na parang nakikipag-usap sa mga multo na siya lang ang nakakakita. Sino po ang kausap ninyo, Lola? Ang iyong ina, anak ko. Ikinukuwento ko sa kanya ang ginagawa mo. Ipinagmamalaki ka niya. Sobrang ipinagmamalaki. Pinigilan ni Elena ang kanyang maluha bawat beses na naririnig niya iyon. Ang oras ay naubos sa maraming paraan. Isang umaga, tinawagan siya ni Emilio. Handa na ang report. Ilalathala ito ngayong gabi sa digital edition ng Continental Daily. Bukas sa print. Handa ka na ba? Maari po bang maging handa para sa ganong bagay? Hindi. Ngunit maring maging determinado. At ikaw ang pinakamatapang na tao na nakilala ko sa buhay ko. Noong gabing iyon ng alas 11, lumabas ang artikulo sa digital na pahina ng Continental Daily. Ang headline ay, sumasakop sa buong screen, ang imperyo ng kasinungalingan. Paano nanakawin ng Marikit House ang disenyo ng 23 mananahi at binuo ang kanyang kayamanan sa hindi nakikitang talento ng mga babaeng hindi nakatanggap ng kredito. Napakasira ng report. Tinahi ni Emilio ang kwento ng may katumpakan ng isang siruhano at damdamin ng isang makata. Nagsimula ito sa kwento ni Caridad at ang pangako. Ngunit lumawa upang sakupin ang 23 mananahi ng paggawaan ng mga sinulit ng pag-asa. Kasama rito ang mabahagi na recording ni Aling Nena. Mga reproduction ng original na sketch na ikinukumpara sa mga disenyo na inirehistro ng Monteverde at mga testimonya ng mga eksperto sa intellectual property na nakumpirma sa mga irregularidad sa mga kontrata. Ngunit ang nagpagulo sa artikulo ay isang detalye na itinago ni Emilio para sa huli, ang kwento ng pagpapahiya sa gala, paano pinilit ni Ginoong Lorenzo Monteverde. Si Elena, na tumayo sa tabing damit na idinisenyo nga sarili niyang lola at sinabi sa kanya sa harap ng daan-daang tao, kung masuot mo ang damit na iyan, pakakasalan kita. Ang brutal na ironiyang isang lalaki na nanghihiya sa isang babae gamit ang ninakaw na likhang kanyang lola bilang sandatangang pagpapahiya. Iyon ang nakpasiklap sa apoy. Sa loob ng ilang oras, ibinahagi ang artikulo ng libu-libong beses, pagkatapos ay daan-daang libong beses. Ang social media ay napuno ng kuwento. Ang mga tao mula sa buong bansa at higit pa ay nakomento, nagbahagi, nagalit. Ang pangalan ni Caridad Reyes ay nagsimulang maging trending at kasama nito, isang kolektibong sigaw na paulit-ulit sa bawat publikasyon, sa bawat mensahe, sa bawat komento. Ang damit ay kay Caridad sa bukang liwewe. Ang pariralang iyon ay naging isang kilusan. Mga artista, designer, aktivista,
manggagawa sa tela mula sa buong kontinente ay sumama sa kanilang sariling mga kwento ng pagnanakaw ng liha, ng pagsasamantala, hindi nakikitang talento na dinurog, bigat, pera. Binasa ni Elena ang bawat komento na may luha na dumadaloy sa kanyang mapisngi. Ang mataong hindi kilala ang kanyang lola ay umiyak para sa kanya. Ang mataong hindi pa nakatahing butones ay naunawaan ang sakit ng isang lumikha na pinakaitan ng kanyang obra. Ang mundo sa wakas ay nakikini. Ngunit si Ginoong Lorenzo Monteverde ay hindi babagsak ng hindi lumalaban. Sa loob ng ilang oras matapos ang publikasyon, naglabas ang legal team ng Marikit House ng isang opisyal na pahayag na naglalarawan sa report bilang defamatory. Walang batayan at masama ang intention. Inanunsyo nila ang mademanda laban sa Continental Daily, laban kay Emilio Santiago, at laban sa sinumang individual na kasangkot sa kampanyang itongeng paninirang puri. Itinanggi nila ang lahat na akusasyon at tiniyak na ang madisenyong Marikit House ay orihinal na liha na protektadong batas. Ngunit ang katotohanan ay may bigat na walang pahayag sa media ang maaring kontrahin. Noong hapon ding iyon, isinumait ni Isabela ang formal na demanda sa korte. Kasama nito, inihandog niya ang kahilingan para sa utos ng korte na buksan ang safety box ng pamilya Monteverde. Binabanggit ang recording ni Eti, Ramon Alcantara bilang ebidensya ng pagiral ng sulat ng pagtatapat ni Aurelio. Mabilis ang tugon ng hukom dahil sa laki nga ebidensyang inihain at ang presyon ng media na lumalaki bawat oras. Pinahintulutan niya ang pagbubukas nga safety box sa ilalim ng pangangasiwa ng hukuman sa loob ng 48 oras. Si Ginoong Lorenzo Monteverde ay nakakulong. Nalaman ni Elena ang balita sa pamamagitan ng tawag mula kay Isabela. Pinahintulutan ng hukom ang pagbubukas. Sinubukan ni Lorenzo na umapela, ngunit tinanggihan siya. Sa loob ng 2 araw malalaman natin kung umiral ang sulat na iyan at kung sinira niya. Mayroon tayong forensic expert na maring matukoy kung ang isang safety box ay minanipula kamakailan. Kung sinira niya ang sulat, malalaman natin. At iyon ang mas lalong maglulubog sa kanya. Nang ibaba ni Elena ang telepono, nakita niya ang kanyang lola na nanonood ng telebisyon. Ang report ni Emilio ay lumukso mula sa mga pahayagan patungo sa mga balita. Isang news anchor ang nakukuwento habang ipinapakita ang mga sketch ni Caridad sa screen. Tiningnan ng matanda ang screen ng hindi kumukurap na may mga kamay sa kanyang kandungan, nanginginig hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Lola, maayos po ba kayo? Ipinapakita nila ang aking madisenyo. Elena, ang aking mga disenyo na may pangalan ko. Matapos ang napakaraming taon, may nagsasabi na sa akin ang mga ito, nabasak ang kanyang boses sa huling salita. Umupo si Elena sa tabi niya at niyakap siya habang pareho silang nakatingin sa screen kung saan sa unang pagkakataon sa kasaysayan ang pangalan ni Caridad Reyes ay lumitaw kasama ng liha na laging sa kanya. Sabi ko po sa inyo, magtatagumpay tayo, Lola. Hindi, anak ko, ikaw ang nagtagumpay. Ikaw ang nagbalik ng boses sa matandang mananahi na ito na gustong patahimikin ng mundo. Hindi huminto sa pagtunog ang telepono ni Elena. Mga mensahe mula sa mga taong nakakitang report. Makahilingan para sa mapanaya mula sa mapambansang at internasyonal na media at sa gitna ng lahat na ito, isang mensahe mula kay Luz. Elena, kailangan mong malaman ang isang bagay. Wala sa kontrol si Lorenzo. Sinisante niya ang 3 tao. Ngayon dahil tumanggi silang pumirma na deklarasyon na nagsasabing hindi totoo ang report. Nag-resign si Renata ngayong umaga. Umalis siya ng walang paliwanag. At mayroon pang iba. Nakahanap ako ng sulat sa mesa ni Lorenzo. Paulit-ulit niya itong binabasa na parang nakikipaglaban sa sarili. Hindi ko nakita ang buong nilalaman, ngunit nakita ko ang pirma sa dulo. Nakasulat, ang iyong ama, Aurelio. Nasa kay Lorenzo ang sulat, hindi niya sinira. Binasa ni Elena ang mensahe at naramdaman na may gumagalaw sa kanyang dibdib. Hindi ito ginhawa, hindi ito tagumpay. Ito ay isang bagay na mas komplikado, mas makataw. Si Ginoong Lorenzo Monteverde, ang lalaking nagpahiya sa kanya sa harap ng daan-daang tao, ang lalaking nagtayo ang kanyang imperyo sa pagnanakaw at kasinungalingan, ay iningatan ang sulat ng kanyang ama. Hindi niya ito sinira, sa kabilang lahat, iningatan niya ang pagtatapat na maaring magtapos sa kanya. Bakit?
kahinaan, kapabayaan o isang bagay na mas kahawig na isang konsensya na hindi niya kayang lubos na patahimikin. Walang sagot si Elena, ngunit alam niya na sa loob ng 2 araw, kapag binuksan nila ang safety box na iyon, malalaman ng mundo ang sagot. Noong gabing iyon, habang naghahanda siyang hapunan para sa kanyang lola, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Elena ang pinto, umaasa kay Emilio o marahil kay Isabela. Hindi isa sa kanila, si Ginang Rowena Valencia. Nanachiling paralizado si Elena. Ang babae na naging anino ni Lorenzo, ang kanyang kasabwat, ang kanyang kalasag, ay nakatayo sa pasilyo na may namumula ang mamata at isang folder na nakadikit sa kanyang dibdib. Bago mo isara ang pinto sa aking mukha, kailangan mong pakinggan ako. Ang boses ni Renata ay hindi nakilala. Wala ng bakas ng malamig at kalkuladong babaeng na marikit house. Sa halip ay mayroong isang mukhang tumanda ng ilang taon sa loob ng ilang araw. Hindi ako dumating upang bantaan ka. Hindi ako dumating upang makipagnegosasyon. Dumating ako dahil hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. Nganong gihimoni mo? Inilabas ni Renata ang folder ng nanginginig ang makamay. Ito ay isang kopya ng bawat email, bawat memorandum, bawat penloop na utos na ibinigay sa akin ni Lorenzo sa loob ng maraming taon. Mga tagubilin upang itago ang pinamulan ng mga disenyo, mga utos upang sirain ang mga dokumento, mga banta laban sa mga empleyado na nagtatanong, mga hindi komportableng tanong. Lahat ay narito, may mga petsa, may mga pirma, may mga digital na ebidensya na kahit ang kanyang pinakamagaling na abogado ay hindi makapagpapabula. Tiningnan ni Elena ang folder nang hindi ito kinukuha. Bakit? Bakit ngayon? Pinikit ni Renata ang kanyang mata. Nang buksan niya ang maito, may luha sa maiyon. At naunawaan ni Elena nang may kalinawan na bumagsak sa kanya, na parang alon, na nakikita niya ang isang babae na bumabagsak. Dahil ang aking ina ay isa ring mananahi, Elena, nagtrabaho siya sa buong buhay niya sa mga pagawaan tulad ng sa iyong lola. Namatay siya na may gastadong makamay at walang sentimo sa kanyang pangalan. At ako ay nanumpa na hindi ako magiging tulad niya. Nanumpa ako na magkakaroon ako ng kapangyarihan, na magkakaroon ako ng pera, na walang sinumang titingin sa akin ng mataas kailanman. Nabasag ang kanyang boses, at upang matupat ang sumpa na iyon, naging kasabwat ako nga isang lalaki na ginawa ang eksaktong ginawa nila sa aking ina. Tumulong ako na nakawin ang trabaho ng babaeng tulad niya, tumulong ako na patahimikin sila, tumulong ako na gawin silang hindi nakikita. Ang maluha ay dumadaloy na ngayon nang walang kontrol sa mukha ni Renata. Nang basahin ko ang report ni Emilio at nakita ko ang malitrato mamananahing iyon, nakita ko ang aking ina sa bawat isa sa kanila at nalaman kong hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko na kayang maging ang taong naging ako. Tiningnan siya ni Elena ng matagal. Ang babaeng ito ay nagpahirap sa kanya. Pinahiya niya, pinantayan. Naging instrumento siya NG kalupitan ni Lorenzo, ngunit isa rin siyang anak na may sariling kwentong sakit. Kinuha ni Elena ang folder. Hindi nito binubura ang ginawa mo. Alam ko, ngunit ito ay isang simula. Tumango si Renata na pinupunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Mayroon pa akong kailangan mong malaman. Nagpaplano si Lorenzong isang bagay para sa pagdinig ng safety box. Hindi ko alam kung ano mismo, ngunit narinig ko na nakipag-ugnayan siya sa mama-impluensyang tao. Gumagalaw siya na mga upang ang pagbubukas ay gawin ng pribado. Nang walang prensa, nang walang masaksi. Gusto niyang kontrolin ang lalabas doon. Salamat sa pagsasabi mo sa akin. Tumalikod si Renata upang umalis, ngunit huminto sa pintuan. Elena, sabihin mo sa iyong lola na pasensya na. Hindi ko inaasahan ang kanyang kapatawaran. Kailangan ko lang na malaman niya na ang isang taong nakibahagi sa kawalan ng katarungan ay kinikilala ang ginawa at nagsisisi. Nang umalis si Renata, isinara ni Elena ang pinto at sumandal dito na hawa ang folder. Mula sa sala, ang boses ni Caridad ay dumating ng malumanay at kalmado. Sino iyon? Anak ko. Lumakat si Elena patungo sa kanyang lola at umupo sa tabi niya. Isang taong nakahanap lamang ng kanyang konsensya, lola. Isang taong nagbigay lamang sa atin ng huling piraso na kailangan natin. Tiningnan siya ni Caridad ng mga matang patuloy na kumikinang sa kabilang lahat. Alam mo ba kung ano ang itinuro sa akin ng buhay, Elena? Na ang matao ay hindi laging mabuti o masama. Kung minsan ang mataong pinakaminsan na nakakasakit sa atin ay sila rin ang pinakamaraming sakit na dala sa loob. At kung minsan lang, ang pagsisisi
ay mas matapang kaysa hindi kailanman nakamali. Tumango si Elena. Pagkatapos ay tumingin siya sa sulok kung saan nakasalalay ang lumang damit ni Caridad sa isang silya na hihintay. Ang ideya na ipinanganak ilang gabi na ang nakalipas ay hindi na lang isang ideya, ito ay isang plano at sa loob ng 2 araw, kapag nakatingin ang buong mundo, gagawa si Elena ng isang bagay na hindi kailanman malilimutan ni Ginoong Lorenzo Monteverde, isang bagay na magsisimula sa isang damit at magtatapos sa hustisya. Ang araw ng pagdinig ng korte ay sumikat na may malinaw na kalangitan na parang alam ng kalikasan na may mahalagang mangyayari. Sa harap ng gusaling ng korte, nagtipon ang isang malaking grupo ng tao mula pa sa unang oras. Ang mataong may makaratula na nagsasabing, ang damit ay kay Caridad. Mga mananahi na naglakbay mula sa iba't ibang lungsod na dala-dala ang kanilang sariling mga makina ng pananahi bilang simbolo ng paglaban. Mga mamahayag mula sa pambansang at internasyonal na media na may mga kamera na nakatutok sa mga pinto. Ang kaso ay lumampas sa mga hangganan ng isang legal na demanda upang maging isang bagay na mas malaki, isang kolektibong sigaw ng lahat ng hindi nakikitang kamay na minsan ay lumikhang kagandahan ng walang pakilala. Sa loob ng korte, puno ang silid. Sinuri ni Ati. Isabel Lim ang kanyang dokumento ng may kapayapaan ng isang babae na alam niyang nasa kanya ang katotohanan. Si Emilio ay sumakop ng lugar sa seksyon ng prensa na nakabukas ang kanyang recorder at nakabukas ang kanyang notebook. Si Aling Nena Castillo ay nakaupo sa unang hilera na hawak ang kanyang bastonet. Ang kanyang mata ay nakatitik sa pinto kung saan darating ang Monteverde. Ngunit nawawala ang 2 tao, si Elena at si Caridad. Pumasok si Ginoong Lorenzo Monteverde kasama ang kanyang legal team. May mata siyang at ang ekspresyon ng pagiging superior na nagprotekta sa kanya sa buong buhay niya. Ngunit si Elena, nakilala siya nga mabuti, ay napansin ang isang bagay na kakaiba sa kanyang mata, isang kislap ng isang bagay na hindi pa niya ipinakita sa publiko. Kawalang katiyakan. Umupo siya sa kanyang lugar, iniwasan ang tumingin sa karamihan, iniwasan ang tumingin kay Aling Nena, iniwasan ang tumingin sa sinuman. Kinuha ngang hukom ang kanyang lugar at nagutos ngang kaayusan. Nanahimik ang silid at pagkatapos ay bumukas ang mga pinto. Pumasok si Elena na tinutulak ang wheelchair ng kanyang lola. Nagpumilit si Caridad na narun, bagaman halos hindi na ito pinahihintulutan ng kanyang katawan. Sinabi ng mga doktor na hindi ito inirekomenda, ngunit tiningnan sila ni Caridad ng tatag na hindi kayang balian ng sakit at sinabi, ilang dekada ko nang hinihintay ang sandaling ito, hindi ito agawin sa akin ng kamatayan. Ngunit hindi ang presensya ni Caridad ang nakpahinto sa hininga ng buong silid. Ito ay ang suot ni Elena. Hindi ito bagong damit, hindi ito damit ng brand, hindi ito anumang maaring bilhin sa isang tindahan o ipagmalaki sa isang pasarela. Ito ang lumang damit ni Caridad, ang unang natahi niya sa buhay niya. Ang damit na iyon nagawa sa mga retazo na natira mula sa pagawaan, na may magatela na minsan ay maganda, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging marupo. Ang damit na ginawa ni Caridad para sa kanyang anak, ang ina ni Elena, at hindi kailanman nasuot. Isinuot ito ni Elena na parang ito ang pinakamahalagang piraso sa mundo dahil ito nga. Kumikinang ang maatahi sa kamay sa ilalim ng ilang korte. Ang maliliit na burda, gawain mga batang daliri na nangarap ng isang makatarungang kinabukasan, ay nagkuwento ng isang kuwento na walang salita ang makapagpapahayag ng mas mahusay. Ang baksa ng tela na gumagaya sa paggalaw ng tubig ay malumanay na gumagalaw sa bawat hakbang ni Elena. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Tiningnan ni Ginoong Lorenzo Monteverde ang damit at may nabasag sa kanyang ekspresyon. Isang bagay na hindi kayang ayusin ng kanyang abogado, na hindi kayang bilhin ng kanyang pera, na hindi kayang itago ng kanyang pagmamataas. Dahil ang simpleng damit na iyon, tahi sa mga retazo at pag-ibig ay may mas maraming dignidad kaysa sa buong imperyo na kanyang itinayo sa kasinungalingan. Inilagay ni Elena ang kanyang lola sa tabi ni Aling Nena, naktinginan ang 2 matanda. Dekada na ang lumipas mula nang huli silang makasama. Dekadang katahimikan, ng distansya, na ibinahaging sakit, ngunit hindi kailanman napag-usapan. Inabot ni Aling Nena ang kanyang nanginginih na kamay. Hinawakan ito ni Caridad, walang sinabi, hindi na kailangan. Ang kanilang makamay na magkakapit ay nagsabi nga higit pa sa anumang talumpati. 2 babay na sinubukan pahiwalayin na mundo, sa wakas ay makasama.
Dalawang tahimik na mandirigma na nakaligtas sa imposible. Nagsimula ang pagdinig. Sistematikong ipinakita ni Isabela ang ebidensya, ang orihinal na mga kuwaderno ni Caridad na may mga petsa na mas maaga kaysa sa anumang rehistro ng Monteverde. Ang inventaryo ng pagawaan na may mga panggalan ng mga mananahi, ang recording ni Ati. Ramon Alcantara, ang mapanlup na dokumento na ibinigay ni Renata, lahat ay nakakasya na parang mapiraso ng isang puzzle na inabot ng dekada upang makumpleto. Nang dumating ang oras upang buksan ang safety box, inutusan ng hukom na suriin muna ito ng isang eksperto. Malinaw ang hatol, hindi ito minanipula kamakailan. Ang anumang nasa loob ay nahintay ng maraming taon. Binuksan ang kahon sa harap ng buong silit at naroon, isang sulat na sulat kamay sa isang dilaw na sobre na may selyo ng pamilya Monteverde. Kinuha ito ng eksperto gamit ang guwantes at binasa ng malakas. Sa sinumang babasa ng masalitang ito kapag wala na ako, ang pangalan ko ay Aurelio Monteverde at ang sulat na ito ay ang aking pagtatapat. Ang makadisenyo na naktatak na Marikit House ay hindi sa akin. Nilikha sila ngang isang grupo nga mapambihirang babae mula sa paggawaan ng mga sinulit ng pag-asa. Mababae na ang talento ay lumampas sa anumang naimagine ko. Mababae na inagawan kong lahat kapalit ng halos wala. Ang disenyo na kilala bilang Ang Pangako ay nilikha ni Caridad Reyes. Ito ang pinakamagandang piraso na nakita nga aking magamata sa buong buhay ko. At ang katotohanan na ang aking apelido ang dala nito sa halip na sa kanya ay ang pinakamalaking kahihiyan na aking pinapasan. Hinihiling ko sa aking anak na si Lorenzo na gawin ang hindi ko nagawang gawin, ibalik ang kredito sa mga nararapat, kilalanin sa publiko ang pinagmulan ng aming mga disenyo at bayaran ang bawat isa sa mga babaeng iyon para sa inagaw sa kanila. Kung magpasya ang aking anak na balewalain ang sulat na ito, kung ganun ay karapat-dapat siya sa lahat ng darating sa kanya. Dahil ang isang imperyo na itinayo sa pagnanakaw ng talento ng iba ay hindi isang imperyo, ito ay isang bilangguan na nagpapanggap na palasyo. Sa konsensya na dapat niyang taglayin habang buhay. Aurelio Monteverde, nang matapos ang pagbabasa, walang isang matang tuyo sa silid. Ang mga mamamahayag na nagko-cover na mama. Giera ay tahimik na umiyak. Ang mga abogado na tumigas sa loob ng maraming taon. Sa korte ay pinupunasan ang kanilang mamata ng palihim. Ang karamihan sa labas na nakikinig sa live broadcast ay sumabog sa isang palakpakan na narinig sa loob ng gusali na parang kulog. Si Ginoong Lorenzo Monteverde ay hindi gumagalaw, nakatingin siya sa harap ng walang nakikita na may nakasara ang panga at malabong mamata. Ang kanyang legal team ay nagpalitan ng magatingin ng pagkatalo. Naglabas ang hukom ng profesional na hatol. Lahat ng disenyo na nakuha mula sa paggawaan ng mga sinulit ng pag-asa ay frozen hanggang matapos ang legal na proseso. Ipinagbabawal sa Marikit House na ipagbili, ipakita o i-claim ang pagiging may agda ng anumang likha na nagmula sa paggawaan at magsisimula ang isang formal na investigasyon para sa pandaraya, pagtatagong ng ebidensya at paglabag sa mga karapatan sa intellectual property. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay wala sa anumang legal na record. Tumayo si Lorenzo. Sinubukan siyang pigilan ng niyang abogado, ngunit itinulak niya silang isang kaway. Dahan-dahan siyang lumakat patungo sa kinaroroonan ni Caridad at Aling Nena. Pinigilan ng silit ang hininga. Huminto siya sa harap ni Caridad. Tinaas ng matanda ang kanyang tingin sa lalaking nagmana na kayamanan na binuo sa pagnanakaw ng kanyang sining. Walang galit sa kanyang mata, walang sama ng loob, tanging kapayapaan ng taong alam na ang katotohanan sa wakas ay nagsalita. Binuksan ni Lorenzo ang kanyang bibig. Isinara niya, binuksan muli at sa boses na hindi pa narinig ang sinuman sa kanya. Isang boses na walang pagmamataas, walang kapangyarihan, walang lahat ng akala niya ay nagbibigay kahulugan sa kanya. Sinabi niya, "Patawad po, 2 salita, 2 lang." Ngunit bumagsak sila sa silid na parang ulan na nagwawasak ng dekadang tagtuyot. Tiningnan siya ni Caridad ng isang sandali na tila naglalaman ng buong buhay. Pagkatapos, sa kagandahang hindi kayang agawin ng anumang sakit, sumagot siya, "Ang kapatawaran ay hindi para sa iyo, Ginoong Monteverde. Ito ay para sa akin dahil ang pagdadalaing sa maeng lupa ay mas mabigat kaysa sa anumang kawalan ng katarungan. Kaya pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong mamuhay ng payapa." Yumuko si Lorenzo at bumalik sa kanyang lugar ng walang sinabing anuman. At sa unang pagkakataon hindi siya lumakat na parang isang makapangyarihang lalaki,
Lumakad siya na parang isang lalaki na sa wakas ay naunawaan ang bigat ng kanyang ginawa. Sa labas ng korte, sinalubong si Elena, Caridad at Aling Nena ng karamihan na parang mabayani, mabulaklak, palakpakan, yakap mula sa mga hindi kilalang tao na pakiramdam nila ay pamilya, mamananahin na nagtataas ng kanilang makamay na punong kalyo sa kalangitan na parang isang tahimik na himno. Tinutula ni Elena ang wheelchair ng kanyang lola. Suot pa rin ang damit na mga retazo na kumikinang ng higit pa sa anumang alta kostura. Isang mamamahaya ang lumapit na may mikropono, Ginang Reyes. Sinabi minsan ni Ginong Lorenzo Monteverde na kung makapasok ka sa pinakamahalagang damit sa kanyang koleksyon, pakakasalan ka niya. Mayroon ka bang sasabihin? Ngumiti si Elena. Tiningnan niya ang kanyang lola, tiningnan si Aling Nena, tiningnan ang sarili niyang makamay. Ang makamay ng isang babae na naglinis ng sahig at naglingkod ng mga mesa at nakaligtas sa mga pagpapahiya na sisira sa sinuman. Ang pinakamahalagang damit sa mundo ay wala sa anumang pasarela o sa anumang bintana, sabi niya sa malinaw at matatag na boses. Ang pinakamahalagang damit sa mundo ay suot ko. Tinahi itong aking lola gamit ang maretazo na walang gustong gumamit, gamit ang masinulid na natira, na may pag-ibig na hindi kailanman naubos. At hindi ko kailangan ng sinumang milyonaryo upang patunayan na karapat-dapat akong suotin ito. Sumabog ang karamihan sa isang palakpakan na umalingaw-ngaw sa maraming blog. Si Caridad, mula sa kanyang wheelchair, ay itinaas ang kamay ni Elena at hinalikan ito. Ang pangako ay natupad, anak ko, bulong niya na may luha na dumadaloy sa kanyang mapisngi. Nakita ng damit ang kanyang may-ari at nakita ng katotohanan ang kanyang boses. Ilang linggo pagkatapos, nagpasiya ang hukuman pabor sa mga mananahi ng paggawaan ng mga sinulid ng pag-asa. Pinilit ang Marikit House na kilalanin sa publiko ang pinagmulan ng kanilang mga disenyo upang bayaran sa pananalapi ang bawat lumikha o ang kanilang mga pamilya at upang magtatag ng isang permanenteng pondo para sa mga artesano ng tela sa ngalan ng 23 babae ng paggawaan. Ang damit na ang pangako ay opisyal na nirehistro sa ilalim NG tunay nitong mayagda si Caridad Reyes. Ginamit ni Elena ang kabayaran upang garantiyahan ang medical na paggamot ng kanyang lola at upang matupad ang isang pangarap na ipinangana sa gitna ng sakit. Itinatag niya ang isang libreng paggawaan ng pananahi para sa mga babaeng walang pinagkukunan. Pinangalanan niya itong masinulid ng pag-asa bilang paggalang sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at kung saan ninakaw ang lahat. Sa pagbubukas, ginupit ni Caridad ang ribbon mula sa kanyang wheelchair na si Aling Nena ang nasa tabi niya, parehong hawak ang parehong gunting ng nanginginig ngunit matatag na makamay. Sa likod nila, pinagmamasdan ni Elena na puno ang mamatang ang luha at ang puso ay puno ng isang bagay na walang eksaktong pangalan, ngunit malaki ang pagkakahawig sa hustisya na halo ng pag-ibig. Si Luz ang gunang estudyante na nag-enroll at sa pangunahing dingding NG Pagawan, naka-frame NG kristal at kahoy, nakabiti ng lumang damit ni Caridad. Ang damit na iyon nagawa sa mga retazo na hindi kailanman naglakat sa anumang pasarela, ngunit tinalo ang isang imperyo. Sa ilalim nito ay isang gintong plaka na may inskripsyon na nagsasabing ang tunay na elegansya ay hindi nabibili. Ito ay tinatahing ang mga kamay, binuburdang ang puso at minana ng may pag-ibig, Caridad Reyes. At bawat beses na may bagong estudyante na pumapasok sa paggawaan at nagtatanong kung bakit may lumang damit sa dingding, ngumingiti si Elena, tinitignan ang mga kamay na nagpalaki sa kanya ng may dignidad at laging sumasagot ng pareho, dahil ang damit na iyon ang nagpaalala sa mundo ngang isang bagay na hindi kailanman dapat kalimutan, na ang makamay na lumikha ay sagrado, at walang kapangyarihan sa mundo ang maaring patahimikin ang katotohanan kapag nagpasya itong magsalita.